Ang Aking Pag-ibig sa Tag-init o mas kilala sa tawag na Xiaotian ay isang pelikula na umiikot sa paglalakbay ng pag-ibig na puno ng inggit ng isang matanda. Si Xiaotian ay isang interior designer na mayroong matatag na karera at sapat na pag-ibig sa edad na 30. Ngunit ang muling pagkikita niya sa kanyang ex-boyfriend na minsan niyang minahal ng malalim ay naging sanhi upang magbago ang kanyang buhay. Sa ngayon, ang kanyang relasyon sa kanyang kasalukuyang nobyo ay dumaranas ng paghihirap. Ano kaya ang kanyang magiging desisyon? Samahan natin siya sa pelikula. Si Xiaotian, 30 taong gulang, ay isang sikat na interior designer at naaalala ang kanyang unang pag-ibig 0 taon na ang nakakaraan. Noon, hindi niya naisip na mapapahiya siya, basta't naramdaman niya ang pag-ibig ay buong tapang niya itong sinabi sa lalaki. Ang kanyang katapangan at hindi pagiging maarte ang nakaakit kay Xu Zihao, at sila ay naging magkasintahan sa loob ng 5 taon at ang kanilang pagmamahalan ay naging napakasaya. Kaya kahit 5 taon na silang hiwalay, hindi pa rin makalimutan ni Xu Zihao, si Xiaotian, at pagkatapos ng hiwalayan, siya ay naging isang taong hindi marunong magmahal. Ngunit si Xiaotian ay may ibang pananaw tungkol sa bagay na ito. Sa relasyong ito, malinaw na mas marami siyang isinakripisyo at hindi niya naramdaman ang totoong pagmamahal ni Xu Zihao. At higit pa, si Xiaotian ay mayroon ng perpektong 100% na nobyo ngayon. Isang umaga, komportable na lumingon si Xiaotian sa mainit na yakap. Nakita niya ang mukha ni Xu Zihao at mabilis na tumalon siya mula sa kama. Sa sandaling ito, tumawag ang nobyo niyang si Guan Xin at sinabing nasa ilalim na siya ng kanilang bahay. Ngunit hindi niya gustong malaman ni Guan Xin na sa labas siya natulog. Nagsinungaling si Xiaotian kay Guan Xin na sina Xiao Song at Dong Hao na mga matalik niyang kaibigan na kasama niya sa bahay ay nag-aaway kaya pinagkasundo niya sila. Pagkatapos, masaya na lumabas ang dalawa. Nang makita na hindi umubra ang pagsisinungaling niya, sinabi niya na kasama niya ang kanyang ina at wala siya sa bahay. Ang kasinungalingan niya ay nabunyag nang dumating ang kanyang ina sa kanilang bahay. Balik tayo sa isang araw bago ito, si Xiaotian at Xiao Song ay iniisip kung paano tatapusin ang proposal ng kanilang kliyente nang bigla nilang nalaman na si Guan Xin ay gustong makipag-date sa isang babae. Kaagad silang pumunta sa isang coffee shop para makinig, ngunit ang nasa katabing mesa ay ang ex-boyfriend niyang si Xu Zihao. Nang marinig niya na magkikita na ang kanilang mga magulang, hindi na niya napigilan ang kanyang galit kaya gumawa siya ng gulo. Si Xu Zihao ay nabuhusan ng tubig, ngunit sinabi pa rin niya kay Xiaotian na hindi pa rin niya siya makalimutan. Si Xiaotian ay nag-aalala at kinuha niya ang mobile phone ni Xu Zihao. Nang habulin siya ni Guan Xin, nakasakay na sa taxi si Xiaotian. Si Guan Xin naman ay nagmamadaling bumalik sa ospital upang ayusin ang isang problema at nakatanggap siya ng regalo mula kay Xiaotian. Nagpadala siya ng mensahe kay Xiaotian. Kinuha naman ni Xu Zihao ang mobile phone ni Xiaotian at bihasang binuksan ang password nito habang si Xiaotian ay nasa bar at umiinom. Nagkakilala si Xiaotian at Guan Xin dito at para bang matagal na silang magkakilala kaya sila ay naglakad-lakad sa parke malapit doon. Gusto talaga ni Xiaotian si Guan Xin, ngunit hindi niya inasahan na niloko siya ni Guan Xin para makipag-date sa ibang babae. Mas masakit pa rito, napahiya siya sa harap ni Xu Zihao. Si Xiaotian, na lasing, ay nakaupo sa harap ng bar at nakita niyang papalapit sa kanya si Xu Zihao. Agad niya itong sinampal at niyakap niya ang isang aso na nakuha niya at gusto niyang siya ang mag-alaga nito. Nang marinig ni Xiaotian ang mga salitang hindi pa nasasabi ni Xu Zihao, mas lalo siyang naniwala na ang lahat ay panaginip lamang. Walang magawa si Xu Zihao nang makita si Xiaotian at nang malaman niyang gustong mag-car ni Xiaotian, nagmamadali niyang hinanap ang keys. Nang makita si Xiaotian sa passenger seat na hindi na makatiis, lalo siyang natawa. Dinala ni Xu Zihao si Xiaotian sa kanyang bahay at pagkatapos na mag-car ni Xiaotian at makuha ang kanyang mobile phone, inihanda niya na siyang ihatid pa uwi. Ngunit si Xiaotian, na lasing, ay hindi niya matandaan kung saan ang kanyang bahay at hindi rin niya matandaan ang numero ni Xiao Song. Sa bahay ni Xu Zihao, komportable na humiga si Xiaotian sa sofa at naisip niyang si Xu Zihao ay si Guan Xin at malungkot siyang nagtanong kung bakit siya niloko nito para makipag-date sa iba. Nang makita ni Xu Zihao si Xiaotian na ganito, hindi niya napigilan ang kanyang sarili kaya nangyari ang nangyari kinabukasan. Si Xiaotian ay nagtanong kay Xu Zihao kung bakit siya nagising sa kanyang bahay at kung bakit hindi siya nito inihatid pa uwi. Sinabi ni Xu Zihao na hindi niya ginusto iyon at ang kasama si Xiaotian sa isang gabi ay isang napakagandang bagay dahil pagkatapos nilang maghiwalay, hindi niya pa rin nakakalimutan si Xiaotian. Ngayon ay kaarawan ni Xiaotian. Inanyayahan siya ni Xu Zihao na manatili at kumain ng almusal bago umalis, ngunit tinanggihan ito ni Xiaotian. Dahil kaarawan niya, gusto niyang kasama ang mga mahahalagang tao sa buhay niya at siya, hindi na niya gustong makita pa. Tiningnan ni Xu Zihao si Xiaotian na umalis habang siya ay nalulungkot at lalo namang nababahal si Xiaotian. Ang mga nangyari noong nakaraang gabi ay wala siyang matandaan. Nakita ni Guan Xin na nasa ibang lugar ang posisyon ni Xiaotian, kaya tinanong niya sina Xiao Song at Dong Hao at sinubukan ng dalawa na magsinungaling na hindi nila alam ang tungkol dito. Hindi pa nakakabalik si Xiaotian, si Guan Xin ay nagmamadaling pumunta sa ospital at pagkatapos natulungan ni Xiao Song at Dong Hao na mag-ayos ng kaarawan
ni Xetean. Seryoso silang nagtanong tungkol sa nangyari. Nalaman nilang pagkatapos uminom, si Xetean ay natulog sa bahay ng kanyang ex-boyfriend. Ang kanilang emosyon ay naging komplikado. Balik tayo sa kasalukuyan, inabot ni Xiao Song kay Xetean ang regalo ni Guanxin. Ang birthday gift ni Guanxin kay Xetean ay isang bagay na minsan niyang pinuri nang dumaan sila. Ngunit hindi pa rin nakalimutan ni Guanxin at binili niya ito bilang regalo. Hindi pa man nakakaramdam ng pagkaantig si Xetean, hinila na siya ni Xiao Song at Dong Hao pabalik sa realidad. Para hindi malaman ni Guanxin ang tungkol dito, nag-isip si Dong Hao ng isang kasinungalingan na noong nakaraang gabi, sa parke ay sobrang dami nilang nainom kaya nahuli sila ng pulis. Kaya sa loob ng isang gabi, nasa istasyon sila ng pulis at ang saloobin ni Guanxin ay naging napakalamig pa rin. Alam ni Xetean si Guanxin na gusto niya siyang lokohin. Tunay na ito ay isang malaking regalo sa kaarawan o mas tamang sabihin na isang pagsubok sa kanyang ika-negatibo 30 kaarawan. Hindi nagtagal, nakatanggap si Xetean ng isa pang malaking regalo na ang kanyang mga magulang ay dumating upang tanungin ang tungkol sa umpa sa bahay. Sinaway ni Nanay Xia si Xetean at sinabing siya ay isang tao na may maskara ng pag-ibig at ang paraan ng pagmamahal ng dalawa ay mahirap intindihin. Matagal na hindi alam ni Xu Zihao kung anong mensahe ang ipadadala kay Xetean at si Xetean naman ay nag-aalala rin kung anong mensahe ang ipadadala kay Guanxin. Pagkatapos ng isang araw na hindi nakipag-ugnayan kay Xetean si Guanxin, nag-aalala si Dong Hao sa kanilang relasyon. Ngunit naramdaman ni Guanxin na lagi siyang proactive, kaya sa pagkakataong ito, ayaw na niyang maging proactive pa. Bagaman sinabi niya iyon, nakipagkita pa rin si Guanxin kay Xetean pagkatapos ng trabaho at ipinaliwanag niya sa kanya na ang pakikipag-date sa ibang babae ay ideya ng kanyang ina. Ngunit nagtataka si Guanxin kung bakit nandoon si Xetean. Sinabi ni Xetean ang totoo tungkol sa nangyari kahapon kay Guanxin, ngunit itinago niya na ang lalaki ay ang ex-boyfriend niya at wala ring nangyari sa kanila. Ngunit nagalit pa rin si Guanxin dahil alam niya ang ugali ni Xetean na pagkatapos malasing, gusto niyang maging malambing na madaling mamisinterpret ng iba. Noong una silang nag-uusap, sa unang beses na uminom sila ni Guanxin, si Xetean ay nalasing din kaya naging mas malapit ang kanilang relasyon. Ang saloobin ni Guanxin ay nagpagalit kay Xetean. Naisip niyang madali siyang makuha ng iba, kaya nagpasya siyang umalis. Pagkatapos ay hinanap niya si Xu Zihao at galit na nagtanong kung ano ang ginawa nila noong gabing iyon dahil sa kanyang emosyon, muntik na siyang mapansin ng mga nasa paligid. Sinabi rin ni Xu Zihao na wala talagang nangyari sa kanila noong gabing iyon kaya nakahinga si Xetean at ang kwago na nakuha niya kanina. Dahil hindi niya kayang alagaan ang kwago, ibinigay niya ito kay Xu Zihao at sinabihan siya na huwag itong itapon. Ang dahilan ng paghihiwalay ni Xu Zihao at Xetean ay hindi lamang dahil sa maliliit na bagay, kundi dahil sa hindi sila nagpakumbaba upang ipaliwanag ang kanilang pagkakaintindihan. Pinahalagahan ni Xu Zihao ang mga alala na kasama niya si Xetean. Unang beses silang nagkita sa tren, si Xetean ay tapat na nagpahayag ng kanyang pagmamahal kay Xu Zihao at ang pagkikita na iyon ay naging magandang alala. Pagkatapos nito, tuwing sasakay si Xu Zihao ng tren, naaalala niya ang alala na iyon. Ngunit para sa kanya, ang mga alala na ito ay hindi maganda, sa halip ay lalo siyang ayaw sa tren dahil maging ang kanilang paghihiwalay ay sa istasyon ng tren. Noong panahong iyon, abala si Xu Zihao sa trabaho sa tren at hindi niya napansin si Xetean sa tabi niya. Hindi rin gusto ni Xetean na gambalain siya at tahimik niyang tiniis ang lahat ng pagdurusa. Pagkatapos nilang bumaba ng tren, si Xu Zihao ay naglakad ng mag-isa na nag-iwan ng likod sa kanya. Si Xetean ay naglalakad sa riles ng tren at naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Ang kanilang pagtatalo ay sumabog. Tuwing lalabas sila, sinasabi ni Xu Zihao na pagod siya, na para bang lahat ng bagay ay mas mahalaga kaysa kay Xetean. Hindi na niya kinaya ang sitwasyon, kaya nag-alok siya na maghiwalay. Naisip naman ni Xu Zihao na si Xetean ay gumagawa lamang ng drama at hindi siya naiintindihan. Ang dalawang puso ay lalong lumayo kaya naghiwalay sila. Bagaman si Xetean ang nag-alok na maghiwalay, sa isang gabing umuulan, humagulgol siya habang tumatawag kay Xu Zihao para makipagbalikan. Isa pa, pumunta siya sa bahay ni Xu Zihao at gusto siyang makita, ngunit hindi pa rin siya pinagbuksan. Inisip ni Xetean na si Xu Zihao ang gustong makipaghiwalay at siya ang nagpilit na siya ang magsalita. Kung magkakaroon ng pagkakataon na pumili muli, tiyak na babalik si Xu Zihao kay Xetean at marahil ang resulta ay magiging iba. Ngunit ngayon, ayaw nang pumili muli ni Xetean. Sa panaginip, binuksan ni Xetean ang pinto at nakita si Xu Zihao at galit na sinampal niya ito. Nang magising siya mula sa panaginip, naramdaman niya ang ginhawa. Nagsimulang ayusin ni Xetean ang relasyon niya kay Guanxin. Si Dong Hao, para tulungan siyang makipagbalikan kay Guanxin, ay nagpatakbo-takbo sa gitna, kaya napagod siya. Noong mahal niya si Xu Zihao, natutunan ni Xetean na sa pag-ibig, hindi dapat proactive ang babae. Ang pag-ibig ay hindi lamang dapat maging matapang, kundi dapat din ay may diskarte. Siyempre, ang pagpapakumbaba para mag-sorry ay mahalaga rin. 5 taon na ang nakakaraan, naramdaman ni Xetean na sobrang nakakainis si Xu Zihao. Ngunit ngayon, naramdaman niyang hindi niya naiintindihan ang mga lalaki. Tinulungan ni Xetean na linisin ang bahay ni Guanxin, at pagkatapos ay
nag-ayos siya at nagtago sa kabinet para sorpresahin si Guanxin. Pag-uwi ni Guanxin, nakita niya si Xiatian at alam niya ang kanyang gimmick, ngunit masaya siyang nahulog sa pag-ibig ni Xiatian. Ang kumpanya ni Xu Zihao ay naghahanap ng partner para sa isang proyekto. Nang makita ni Xu Zihao ang studio ni Xiaochayong sa malaking screen, agad siyang nagpasya na makipag-ugnayan sa studio. Nang pumasok si Xu Zihao, abala si Xiatian at Xiao Song sa paggawa ng isang kabinet, kaya nagulat si Xiao Song nang makita siya. Tiningnan ni Xu Zihao ang buong studio ni Xiatian habang naaalala niya ang kanilang nakaraan. Si Xu Zihao ay pumunta dito para makipag-usap sa pakikipagtulungan dahil naramdaman niyang ang ginawa ni Xiatian ay may eleganteng at natatanging estilo. Ang proyekto sa pagkakataong ito ay ang pag-renovate ng isang homestay. Ito rin ang gusto ni Xiatian noon pa man at sa sandaling pirmahan ang kontrata, makakatanggap na sila ng pera. Kaagad na pumayag si Xiao Song sa trabaho na ito para kay Xiatian. Ngunit malinaw na ayaw ni Xiatian na makipagtulungan sa kanyang ex-boyfriend dahil sa tuwing nakikita niya si Xu Zihao, bumabalik ang mga masasakit na alala. Ngunit para kay Xu Zihao, ang mga alala na iyon ay maganda at matamis at inaasahan pa niyang maghiwalay si Xiatian at Guanxin at bumalik sa kanya. Ngunit para sa kanyang dangal, nagpanggap si Xu Zihao na gusto niyang ihiwalay ang damdamin sa trabaho at sila ay magiging normal na partners lamang. Sa harap ng presyo ni Xu Zihao, tumawa ng mahina si Xiatian, hindi na siya ang dalagang nasa 20. Ngunit matigas ang ulo ni Xu Zihao sa relasyon at sinabi niyang naiintindihan niya si Xiatian kaya ginamit niya ang paraan ng pagpapagalit para tanggapin niya ang proyekto. Gaano man kalaki ang proyekto, gaano man kaganda ito, hindi gustong makipag-negotiate ni Xiatian kung si Xu Zihao ang kanyang partner. Kailangang ipaalala ni Xiao Song sa kanya na harapin ang realidad tulad ng kanilang upa sa bahay at utang ni Nanay Xia. Ngunit tuwing naiisip niya si Guanxin, nag-aalala siya. Ang ina ni Guanxin ay napaka-interesado sa relasyon niya at sinasabing dapat siyang maghanap ng babae na mas mahal siya. Tuwing susubukan ni Guanxin na patunayan na mahal siya ni Xiatian, pinipigilan siya ng kanyang ina at hindi pinapayagang magpaliwanag. Nang bumili ng kape si Guanxin para sa kanyang ina, hindi sinasadya niyang nakita ang babaeng nag-deliver ng pagkain sa kanilang kumpanya ilang araw na ang nakakaraan at ang peklat sa kamay ng babaeng ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga nangyari sa farewell fair. Nang malaman ni Dong Hao na gusto ni Xiatian at Xiao Song na tanggapin ang proyekto ni Xu Zihao, na-excite siya at sinabing huwag na huwag itong sasabihin kay Guanxin. Sinubukan ni Xiao Song na i-brainwash si Xiatian at gumamit pa siya ng pinakamatandang paraan ng paghagis ng barya, ngunit nasa kay Xiatian pa rin ang desisyon. Bagaman sinabi niyang ayaw niyang tanggapin ang proyekto, naglakad-lakad pa rin si Xiatian sa lumang distrito upang humanap ng inspirasyon at hawak ang kamera sa kamay, kinukunan niya ang mga magagandang sandali. Hindi sinasadya, nakita siya ni Xu Zihao at tahimik siyang sinundan, naaalala ang dahilan kung bakit gusto ni Xiatian na magbukas ng studio. Ito ang passion ni Xiatian at kapag may pagkakataon, hindi niya ito gustong iwanan. Kinabukasan, pumunta si Xu Zihao sa bahay ni Xiatian para i-negotiate ang partnership. Pumunta siya sa site ng proyekto na nagpapatunay na mayroon siyang intensyon na makipagtulungan. Gusto niyang maglaro ng pingpong si Xiatian. Kung manalo siya, kailangan niyang pumayag sa partnership. Sa totoo lang, si Xiatian ay maaaring manalo sa huling laro, ngunit hinayaan niyang lumagpas ang pingpong ball at nahulog sa lupa. Ngumiti si Xiatian ng mayabang, sadyang nagpatalo si Xiatian kay Xu Zihao. Nagtulungan ang dalawa, ngunit mayroon silang kani-kanyang intensyon. Si Xiatian ay dahil sa hirap ng kanyang studio ngayon at ang intensyon naman ni Xu Zihao ay si Xiatian. Pagkatapos umalis ni Xu Zihao, nag-aalala si Dong Hao kung paano sasabihin ni Xiatian ang tungkol dito kay Guanxin at sinabi niya na dapat sabihin niya ang totoo. Kailangan lang niyang humanap ng tamang oras at paraan upang walang masaktan. At kung ano ang paraan na iyon, hindi pa niya alam. Kamakailan, iniisip ni Guanxin ang nangyari sa farewell fair. Sa gabi, nagising siya mula sa isang panaginip at tumawag kay Xiatian. Nakita niyang hindi siya makatulog kaya sa hating gabi ay pumunta siya sa football field para maglaro ng football kasama siya. Ang panaginip ay patuloy na ginugulo si Guanxin at nangyayari ito tuwing ilang araw. Ang pangyayari na iyon ay naging bangungot sa isipan ni Guanxin. Matyagang inaliw siya ni Xiatian at sinabi niya sa kanya na mayroon siyang magandang proyekto na nakuha. Dahil sa tamang oras, hindi nagalit si Guanxin. May kakaibang paraan si Xu Zihao para makipagtulungan. Ang kailangan ay magtrabaho sa opisina ng partner. Wala nang nagawa si Xiatian tungkol dito. Binigyan lamang ni Xu Zihao si Xiatian at Xiao Song ng 6 na araw. Dahil sa kakulangan ng oras, kailangan nilang magtrabaho sa gabi. Sa trabaho, kapag may problema si Xiatian, ang saloobin ni Xu Zihao ay napakagaan. Maging ang pag-order ng pagkain ay dahil nagugutom si Xiatian. Nalamigan si Xiatian, kaya inalis niya ang kanyang jacket at gusto niyang ibigay ito sa kanya. Diretsahan namang tinanggihan ni Xiatian ang kabaitan niya. Sa sandaling ito, tumawag si Guanxin at pinutol ang kanilang pag-uusap. Nag-aalala si Guanxin kay Xiatian at gusto niya siyang bisitahin kinabukasan. Ngunit gumawa si Xiatian ng dahilan na maayos siya at ang pagkain at inumin na inihanda ng partner ay napakaayos kaya hindi na kailangan pang abalahin siya. Hindi sinasadya, nalaman ni Xiao Song na 5 taon nang walang kasintahan si Xu Zihao. Ito ay sinabi ni Director Yu, kasamahan ni Xu Zihao, na siya ay 30 taon na ring single tulad ni Xiao Song.
Sa harap ng mga hindi makatwirang kahilingan ni Xu Zihao, si Xie ay galit na galit ngunit wala siyang magawa kundi ang sumunod. Nag-aalala ngayon si Guan Xing sa kalusugan ni Xie. Ginawa ni Dong Hao ang lahat para hindi masira ang partnership ni Xie at Xu Zihao, ngunit muntik na siyang mabuking. Maaga sa umaga, ginising si Xie ng maingay na alarm clock ni Xu Zihao. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, hindi sinasadya silang nakaisip ng bagong ideya at direksyon at nagpasya silang gumawa ng isang natatanging homestay. Ngunit hindi inaasahan, sa sandaling ito, papunta na si Guan Xing sa studio ni Xie. Nag-aalala si Xie at mabilis niyang sinabi kay Xiao Song na paalisin si Xu Zihao. Para mapaalis si Xu Zihao, ginamit ni Xiao Song ang lahat ng kanyang acting skills at umakto na siya ay may regla. Sa pag-aakalang may sakit si Xie, si Xu Zihao ay nag-aalangan na umalis. Pagkaalis niya, dumating si Guan Xing na may dalang seafood porridge. Hindi sinasadya na nakita ni Guan Xing ang notebook na naiwan ni Xu Zihao at ang iginuhit doon ay si Xie at naging hinala siya. Sa daan, naaalala ni Xu Zihao ang koneksyon sa isip nila ni Xie at napangiti siya. Binalikan niya ang kanyang kotse para kunin ang naiwan niyang notebook. Nang makita niya ang masipag na si Xie, naaalala niya ang kanilang mga nakaraang alala. Ngunit ngayon, ang nasa tabi ni Xie ay hindi siya kundi si Guan Xing. Nang makita si Xu Zihao na pumapasok, sinubukan ni Xie na senyasan siya para maiwasan na magkita sila ni Guan Xing. Ngunit ang tadhana ay nagpasya na kailangan nilang magkita. Naalala ni Guan Xing na ang nasa harap niya ay ang taong kumuha ng mobile phone ni Xie at ang atmosphere ay nagsimulang maging kakaiba. Lalo na nang malaman ni Guan Xing na ang notebook ay kay Xu Zihao. Ang atmosphere ng tatlo ay lalo pang naging awkward. Kinuha ni Guan Xing ang notebook na may drawing ni Xie at tinanong si Xu Zihao kung sa kanya ba ito. Agad niya itong tinanggihan dahil sinabi ng kanyang instinct bilang lalaki. Bagaman magalang ang mga sinasabi ni Guan Xing, ang buong katawan niya ay nagpapahayag ng pakiramdam ng isang nagwagi na nakakairita. Ang instinct ni Guan Xing ay nagsasabi rin sa kanya na ang lalaki na ito ay hindi lang basta-basta partner. Pinapaalis ni Guan Xing si Xu Zihao at tinapos ang awkward na atmosphere na ito habang si Xie ay naglalambing kay Guan Xing. Bagaman galit siya, nang makita niyang umiiyak si Xie, lumamig ang kanyang galit. Hinanap ni Xu Zihao online ang impormasyon tungkol kay Guan Xing. Puno siya ng sama ng loob sa kanya, ngunit naniniwala pa rin siyang tama ang kanyang ginawa na magsikap sa trabaho. Dahil may pera siya ngayon kaya siya naging partner ni Xie. Naghahanda ng matulog si Xie nang tumawag si Xu Zihao. Sinabi niya na naaalala na niya kung saan niya naiwan ang notebook at ngayon ay nasa labas siya ng kanyang bahay. Pagkatapos, naghanap siya ng dahilan para makipag-date kay Xie kinabukasan. Ang kanilang buhay sa mga nakaraang araw ay parang isang espiya na pelikula. Sinabihan ni Xiao Song si Xie at Dong Hao na huwag sabihin kay Guan Xing na si Xu Zihao ay ex-boyfriend ni Xie. Pumunta si Guan Xing sa coffee shop kung saan nagtatrabaho si Luxi para bumili ng kape. Naalala ni Guan Xing na siya ang babaeng nag-deliver ng pagkain sa ospital ilang araw na ang nakakaraan. Si Luxi ay hindi lamang marunong magtimpla ng kape at gumawa ng cake, kundi marunong din siyang mag-manicure at ginagamit niya ang oras niya para mag-deliver ng pagkain. Dahil gusto niyang mag-ipon para sa pag-aaral ng audio engineering, sa tingin niya ay makakatulong ito sa kanyang emosyon. Tinitigan ni Guan Xing ang peklat sa kamay ni Luxi at sinabi niyang tutulungan niya itong makakuha ng pondo at aalisin ang peklat ng libre. Pagkaalis niya sa coffee shop, pumunta siya sa isang restaurant para bumili ng spaghetti at lumingon si Guan Xing at nakita si Xie na kumakain kasama si Xu Zihao. Agad siyang tumawag kay Xie at hindi itinago ni Xie na kumakain siya kasama si Xu Zihao. Kaya nakahinga ng maluwag si Guan Xing. Gustong patunayan ni Xu Zihao na hindi na siya tulad ng 5 taon na ang nakakaraan. Ngunit hindi siya pinapansin ni Xie dahil masaya siya sa kanyang kasalukuyang nobyo. Nang umalis sila sa restaurant, nag-aalala pa rin si Guan Xing tungkol sa pagkain ni Xie kasama si Xu Zihao. May kaunting galit siya tungkol dito. Pagkatapos nilang kumain, kailangan ni Xie na sunduin si Guan Xing sa ospital. Gumawa si Xu Zihao ng dahilan para makasama siya at sinabing gusto niyang mag-research tungkol sa hair transplant. Nakipagkita si Luxi kay Guan Xing sa ospital pagkatapos ng trabaho, ngunit hindi dahil sa peklat niya, kundi dahil sa isang batang may cleft palate at nang malaman niyang makakakuha ng libreng assistance, na-excite si Luxi at niyakap si Guan Xing. Si Xu Zihao ay nagmamaneho at nakita niya ang eksena. Habang hindi pa nakikita ni Xie, mabilis siyang umalis. Naiirita si Xie nang makita niyang nagmaneho si Xu Zihao papunta sa ospital, ngunit hindi ito huminto. Sa ospital, sinabihan si Xie na umalis na si Guan Xing. Si Guan Xing at Luxi ay magkasamang pumunta sa supermarket at bumili ng maraming pagkain. Hindi sinasadya, nakita sila ni Xu Zihao at nag-alala siya para kay Xie. Ang regalo na ibinigay ni Xiao Song kay Crutch ay hindi niya alam kung sino ang nagpalit nito sa underwear. Pagkatapos ng breakup, si Xiao Song ay nasisiraan ng loob at nakatayo sa tabi ng kalsada at binubunggo ang kanyang ulo sa salamin ng isang tindahan. Sinusubukan niyang i-brainwash ang sarili na hindi ang pag-ibig ang lahat. Ngunit pag-uwi niya, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na umiyak. Hindi maintindihan ni Xiao Song kung bakit ginawa na nila ang lahat na ginagawa ng mga mag-boyfriend. Bakit kailangan nilang maging normal na kaibigan na lang. Nagpakalalaki si Dong Hao at kinuha ang mobile phone ni Xiao Song. Tumawag siya at sinigawan si Crutch, ngunit nalaman ni Xiao Song na hindi pala niya tinawagan si Crutch. Galit niyang kinagat si Dong Hao.
Ang ideya ni Naksatsayan at Xiao Song tungkol sa therapeutic homestay ay naaprubahan na. Masaya si Xu Zihao para sa kanya na malinaw na si Naksatsayan ay maaaring gumawa ng mas mahusay. Bakit siya magiging kontento sa kasalukuyan? Nakipag-date si Guanxin kay Naksatsayan para manood ng scene sa gabi. Para maabutan ang oras ng scene, binanggit ni Naksatsayan ang kanilang ihip na yon. Si Xu Zihao ay parang sadyang naghahanap ng trabaho para sa kanya, pinapabago ang bawat draft. Hindi siya nagmamadali, ngunit si Naksatsayan ay nagmamadali na. Gumawa pa siya ng random na dahilan para ihatid si Naksatsayan sa sinehan. Pagkarating nila, nagmamadaling pumasok si Naksatsayan. Hindi niya napansin na palabas na si Guanxin. Binalaan ni Guanxin si Xu Zihao na huwag maging masyadong malapit kay Naksatsayan. Sinabi rin ni Xu Zihao ang tungkol sa pagyakap niya sa isang pasyente. Nagalit ang dalawa at nagsimulang mag-away at si Naksatsayan, para pigilan sila, ay sinuntok si Xu Zihao. Tinignan ni Naksatsayan ang sugat sa mukha ni Guanxin at nalungkot habang si Xu Zihao ay nag-iisa na umalis. Sa daan pa uwi, galit pa rin si Guanxin. Kahit maglambing pa si Naksatsayan, hindi niya pa rin ito pinapansin. Nag-arte si Naksatsayan na malungkot at nang makita niyang umiiyak ito, mabilis na yumuko si Guanxin. Si Xu Zihao naman ay galit pa rin sa kung paano siya at si Guanxin ay tinatrato ni Naksatsayan sa magkaibang paraan. Dati, nang masugatan siya, mas mabuti pa sa kanya si Naksatsayan kaysa kay Guanxin ngayon. Ngunit ngayon, maging ang pagsuntok sa kanya ay napakalakas. Habang hindi nasisiyahan si Xu Zihao, si Naksatsayan at Xiao Song ay minura ang kanilang nakakainis na ex-boyfriend. Nakatanggap si Xu Zihao ng babala mula kay Naksatsayan na nagpagalit sa kanya. Simula ngayon, ipaparamdam niya kay Naksatsayan kung ano ang isang tunay na mahirap na partner. Pansamantalang pinalitan ni Xu Zihao ang lokasyon ng meeting, isang proyekto lang ngunit napakababaw niya. Maging si Dong Hao ay napaisip tungkol dito. Sa meeting na yon, patuloy na binabatikos ni Xu Zihao ang proposal ng Studio Xiatayo. Walang magawa si Naksatsayan at galit siyang nakatingin sa kanya. Nag-aalala si Guanxin na dahil sa pagtrato niya kay Xu Zihao, gagawin nitong mahirap ang buhay ni Naksatsayan. Sinabihan din niya si Dong Hao na bantayan si Xu Zihao para hindi masaktan si Naksatsayan. Si Naksatsayan ay nagpapaliwanag ng kanyang proposal, habang si Xu Zihao ay nakaupo sa isang massage chair at nagpapahayag ng kasiyahan. Sa galit ni Naksatsayan, nagpa siya ang dalawa na maglaro ng pingpong para magdesisyon ng panalo. Nag-text si Xiao Song kay Dong Hao para humingi ng tulong, kaya nagmadali sina Dong Hao at Guanxin para tumulong. Gusto ni Guanxin na ipalit si Naksatsayan sa laro laban kay Xu Zihao, at isang intense na laro ang magsisimula. Sa simula ng laro, natalo si Guanxin ng 3 points, at pagkatapos na asarin siya ni Xu Zihao, ginamit niya ang lahat ng kanyang skills. Ang digmaan sa pagitan ng dalawa ay lalong naging matindi at mabangis, walang gustong magpatalo. Patuloy itong naging kapanapanabik at ang iskor ng dalawang panig ay magkalapit. Sa huli, sa isang laro na magdedesisyon ng mananalo, hindi nakuha ni Hakiho ang bola ni Quan Ki, kaya tinanggap niya ang panukala ni Efin. Ngunit, ang labanan sa pagitan ni Quan Ki at Hakiho ay hindi pa tapos, nagset pa nga sila ng isa pang laro para maglaban. Ang panukala na ginawa ni Efin ay higit pa sa budget, ngunit tinanggap ni Hakiho na bayaran ang kakulangan na ikinagulat ng kanyang mga subordinates. Dumating si Hakiho sa bahay ni Efin ng maaga sa umaga. Nakita niyang nagpuyat siya buong gabi, nakayuko sa mesa at natutulog, at masayang-masaya siya. Pagkagising ni Efin, kinain niya ang almusal na binili ni Hakiho at nagulat sa progreso, ngunit hindi siya nakinig ng mabuti sa kanyang ulat. Kung ikukumpara sa isang Efin na gustong gumawa ng gulo nang walang dahilan, mas gusto niya ang isang Efin na kasalukuyang nagiging mas agresibo sa kanya. Nalilito si Hakiho, minahal ba niya ulit si Efin o dahil lang sa pagmamay-ari at selos ang nagpapagana? Dahil hindi siya gusto ng taong gusto niya, umiyak si Tubian sa kotse. Alam niya na matatapos din ang lahat, ngunit hindi niya pa rin mapigilan na malungkot. Sabay na inanyayahan ni Hakiho at Quan Ki si Efin na kumain. Habang abala si Efin sa pag-text kay Quan Ki, aksidente niyang nasend ito kay Hakiho. Ang text na iyon ay nagpatawa kay Hakiho mula sa gabi hanggang sa susunod na araw, at dumating siya sa lugar ng kanilang pagtatagpo ng may magandang kalooban. Nang dumating si Quan Ki para hanapin si Efin, sinabi ni Tubian na umalis na siya at pumunta sa restoran na madalas nilang kainan. Pagkatapos niyang mag-ayos, nakita niya na si Hakiho pala ang kaharap niya at tahimik niyang binasa ulit ang text na sinend niya. Masama ang loob ni Hakiho, kaya pala hindi siya ang inaasahan ni Efin, at ang lahat ay isang pagkakamali. Ngunit dahil nandito na siya, kailangan pa rin nilang kumain. Nakita ni Hakiho si Quan Ki na pumasok sa restoran at dali-dali niyang hinila si Efin para magtago. Takot na baka magkaroon pa ng isa pang hindi pagkakaintindihan. Sa biglaang pagdating ni Quan Ki, nataranta sina Efin at Hakiho. Nagtago sila sa likod at hindi naglakas loob na lumabas. Para maiwasan ang mga hindi kinakailangang problema, sinabi ni Hakiho kay Efin na umalis muna. Orihinal na balak niyang magtago sa huli, ngunit naalala niya na ang kanyang cellphone ay nasa mesa pa, kaya wala siyang magawa kundi ang lumabas ng nahihiya. Nagpout si Efin at nagkunwaring inosente kay Quan Ki. Nang kumuha siya ng pagkain, nagsimulang mag-asaran sina Hakiho at Quan Ki. Pagkatapos, nag-umpisa silang mag-umpisahan tulad ng mga bata kung sino ang mas makakain, hanggang sa hindi na sila makakain pa. Gusto na sanang mag-usap ni Quan Ki at Efin para masira ang awkward na atmosphere.
ngunit nagsimula silang magsalita ng sabay na mas lalong nagpahirap sa sitwasyon. Umalis si Hati Si-ho pagkatapos niyang kumain at sinabi ni Kwon Ki kay Ethan na maging malayo ay Hati Si-ho maliban sa trabaho. Nagtataka siya kung bakit hindi siya kalmado sa tuwing nakikita niya si Hati Si-ho. Pagkatapos, nang pumunta sila sa butika para bumili ng gamot sa tiyan, nagkita sila ulit. Nagrelapse ang sakit sa tiyan ni Hati Si-ho dahil sa labis na pagkain kanina at naalala niya ang nakaraan ng sumasakit ang kanyang tiyan. Palaging nasa tabi niya si Ethan, ngunit ngayon ay tila nag-iisa siya. Nagset ng meeting si Kwon Ki kay Death Lihay bukas para pag-usapan ang plano ng operasyon para sa cleft lip ng bata. Bihira lang siyang maging maluwag, ngunit tinanggap ni Kwon Ki ang alok na makipag-dinner kay Death Lee. Sinagot niya ang text ng girlfriend niya na may date na siya at susubukan niyang umuwi ng maaga. Sa bahay ng kanyang boyfriend, aksidenteng natuklasan ni Ethan ang listahan ng take-out na pagkain na kinain niya kasama si Ha Ki-ho. Kung nakita ni Kwon Ki na magkasama sila ni Ha Ki-ho, bakit hindi niya ito sinabi sa kanya? Inanyayahan ni Kwon Ki si Diffie sa isang napakamahal na restaurant. Nahiya si Diffie at sinabing hindi niya kaya ang gastos, ngunit sinabi ni Kwon Ki na babayaran niya ito sa pagkakataong ito at sa susunod na lang siya ang magbayad. Mabilis na pumayag si Diffie at nang makita niyang masaya at optimista siya tulad ng dati, sa wakas ay nabunutan siya ng tinik. Naghintay si Ethan sa pagbabalik ni Kwon Ki. Sinabi ni Kwon Ki na kumain siya kasama ang isang junior na mag-aaral. Ngunit nakita ni Ethan ang text ni Diffie sa cellphone niya at nabigo siya sa pagsisinungaling niya. Pagkatapos maligo ni Kwon Ki, nakita niya ang selos sa mukha ni Ethan at natuwa siya at mabilis nilang nilinaw ang hindi pagkakaunawaan. Hindi pa rin kontento si Ha Ki-ho sa panukala ni Ethan at hiniling niya sa kanya na gawin itong muli at nag-away na naman sila. Galit na umalis si Ethan at sinabing gagawin niya ang panukala, ngunit hindi niya dapat questionin ang kanyang trabaho. Hinabol siya ng kasamahan ni Ha Ki-ho para ipaliwanag ang sitwasyon at naintindihan niya ito at kumalma. Sinabi niya na may mga dokumento na gustong ibigay si Kim Soo-ha sa kanya. Bumalik si Ethan. Sinabi ni Ha Ki-ho na may utang siyang sorry sa kanya at gusto niyang mag-sorry si Ethan sa kanya. Dahil sa maling text na sinend niya dati, napahiya siya sa harap ng boyfriend niya. Nag-sorry si Ethan sa kanya at kinuha niya ang mga dokumento at umalis. Ang pag-aayos ng buhok ni Ethan ay nagpatigil kay Ha Ki-ho. Dati, nag-share sila ng isang tasa ng kape para makatipid. Kamakailan, bigla siyang naalala ang nakaraan at nalilito rin si Ha Ki-ho. Pagkatapos ng kanilang breakup, hindi talaga siya naging gaanong maluwag tulad ng inaasahan niya. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, nagkaroon ng progreso ang plano. Nagpa siya si Ha Ki-ho na tratuhin ang lahat ng nasa proyekto. Masaya siya sa planong ito ni Ethan. Sa karaoke bar, kumain at uminom ang lahat. Naglaro sila ng truth or dare. Pinili ni Ethan ang truth at hiniling na sabihin ang pangalan ng kanyang unang pag-ibig. Dali-dali siyang nagbago at pinili ang dare na kailangan niyang kantahin ang love song kasama si Ha Ki-ho. Bago pa magsimula ang love song, tumakbo na si Ethan palabas para sagutin ang tawag ni Kwon Ki. Pagkatapos uminom, patumba-tumba na tumakbo si Ha Ki-ho palabas at seryosong pinigilan si Ethan, umaasa na babalik siya sa tabi niya. Minahal niya ulit si Ethan at hindi pa siya naging baliw na namimiss siya tulad ng dati. Sa isang relasyon, ang taong mas nagmamahal ay mas naghihirap. Ganoon si Ethan noon at ngayon ay ganoon din si Ha Ki-ho. Pagkatapos sabihin ni Ha Ki-ho ang mga salitang matagal na niyang tinago sa kanyang puso, patumba-tumba siyang bumalik sa kwarto, habang si Ethan ay nanatili sa kanyang kinatatayuan, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Tumingin si Ha Ki-ho sa bukas na pinto ng kwarto. Nakangiti si Ethan, hawak ang kamay ni Kwon Ki at pumasok sila ng magkasama. Ang kanilang masayang mukha ay nakakainggit. Pumasok si Ethan at Kwon Ki sa kwarto ng magkasama. Masama ang mukha ni Ha Ki-ho habang pinagmamasdan silang pinaliligiran ng lahat. Gusto lang niyang uminom hanggang sa mawalan siya ng malay at hindi na manatili pa doon para masaksihan ang tanawin. Pagkatapos, pumunta si Ethan sa banyo. Nagsimulang mag-usap sina Ha Ki-ho at Kwon Ki habang umiinom. Nag-umpisa silang mag-umpisahan kung sino ang mas makakainom at ang mananalo ay tatawaging kuya. Sa huli, sunod-sunod na ubos ang mga bote ng alak at nagising sila kinabukasan. Kagabi, nang bumalik si Ethan mula sa banyo, nakita niyang magulo ang kwarto. Nagsasayaw ang dalawang lalaking sina Ha Ki-ho at Kwon Ki at ginamit pa nila ang dice para patunayan ang kanilang pagkakaibigan. Nakangiti si Ha Ki-ho sa dice sa kanyang kamay. Iniisip kung gaano ka-childish si Kwon Ki. Pagkagising ni Kwon Ki mula sa kalasingan, ay lucky cat na nasa tabi ng kanyang kamay. Ito ay regalo ni Ha Ki-ho nang naghiwalay sila kagabi. Kinuha niya ito sa kanyang kotse at ibinigay sa boyfriend ni Ethan. Nagsimulang magdahilan si Ha Ki-ho. Sinasabi na ang pag-amin niya kagabi kay Ethan ay dahil lang sa sobrang dami ng ininom niya. Paano niya magugustuhan ang isang babaeng nakipag-break na sa kanya? Pagkatapos, habang nag-aalmusal, sinimula ni Ha Ki-ho na isipin ang pagkansela ng kontrata kay Ethan. Ngunit pinigilan
sinundan siya kaagad ni Kim Tae-woo. Magkasama silang pupunta sa hapon para tingnan ang kahoy. Nang makita ni Hakisi-ho si Ethan sa malayo, mabilis siyang nagtago sa likod ng kotse. Ngunit ngumiti si Ethan at bumati, sinasabi na lasing siya kagabi. Hindi niya maalala ang sinabi ni Hakisi-ho kagabi, kaya nag-concentrate lang siya sa trabaho na parang walang nangyari. Sabay na natuklasan ni Hakisi-ho at Ethan ang problema sa kahoy. Ang may-ari ng Wood Factory ay nagsinungaling pa rin. Direktang tinapos ni Hakisi-ho ang kanilang partnership. Maingat silang nag-observe at mahirap silang makipagtulungan sa kanila sa mahabang panahon. Pagkaalis, iniwan ni Hakisi-ho si Kim Tae-woo at nagpa siya na ihatid si Ethan pauwi. Nag-aalala si Eun-hye-ho na baka malaman ni Ethan ang tungkol kay Kwon-tae at Dee-se dahil magkaibigan sila. Nag-text si Dee-se kay Kwon-tae para mag-set ng meeting tulad ng ipinangako niya, babayaran niya ang kanyang pagkain. Nang makita ito ni Eun-hye-ho, nangako siyang itatago ang sekreto para sa kanya. Inanyayahan ni Dee-se si Kwon-tae sa isang street food stall. Binigyan niya siya ng isang recording device na espesyal niyang binili para sa kanya. Na-touch si Dee-se at nagpa siya na tratuhin siya sa isang buwan ng afternoon tea bilang kapalit. Sinabi ni Ethan kay Hakisi-ho na ihatid siya sa ospital ni Kwon-ki. Gusto sanang magkaroon ni Hakisi-ho ng pagkakataon, ngunit nabigo siya at aksidente niyang naibunyag na hindi siya lasing kagabi. Naalala rin ni Ethan ang lahat ng nangyari kagabi. Nang makita niya kung gaano naghihirap si Hakisi-ho dahil sa pag-ibig, alam niya na may taong mas gusto siya at mas nangangailangan ng atensyon at hindi iyon si Hakisi-ho. Dahil sa pagiging matigas ni Ethan, hindi nakapagsalita si Hakisi-ho. Hindi rin sinagot ni Kwon-ki ang text ni Ethan. Nang makita niya si Dee-se na masayang nakangiti, tinitigan niya lang siya. Sinabi ni Dee-se na si Kwon-ki ay parang kapatid niya na hindi kayang kumain ng maanghang. Gusto niyang tawagin siyang Kuya Kwon-ki. Nagulat si Kwon-ki sa sinabi niya. Sa pagkakataong ito, tumawag si Ethan ngunit hindi niya sinagot. Nagpatuloy siya sa pakikipag-usap kay Dee-se at sinabi niya na mayroon siyang kapatid na hindi tunay na kapatid, ngunit madalas silang maglaro ng magkasama noong bata pa sila. Pagkatapos nilang lumaki, naghiwalay sila. Ang peklat sa kanyang kamay ay dahil sa kanya. Naniniwala siya na kapag nakita ng kapatid niya ang peklat, makikilala siya nito. Ngunit hindi inakala ni Dee-se na si Kwon-ki ang kapatid na tinutukoy niya. Kahit na nakilala ni Kwon-ki si Dee-se, nagkunwari siyang hindi siya kilala. Natatakot si Kwon-ki na baka hindi siya patawarin ni Dee-se kapag nalaman niya ang katotohanan, kaya patuloy niya itong itinago. Pagkatapos bumaba sa kotse, biglang umulan ng malakas si Ethan. Hindi niya matawagan si Kwon-ki at hindi niya rin sinagot ang kanyang text. Inihatid ni Kwon-ki si Dee-se pauwi. Naunawaan ni Dee-se na abala siya, kaya mabilis siyang bumaba sa kotse. Medyo nabunutan ng tinik si Kwon-ki at dali-dali siyang bumaba sa kotse para ibigay ang kanyang jacket kay Dee-se bago niya sinundo si Ethan. Nakita ni Hakisi-ho na umuulan ng malakas kaya bumalik siya para sunduin si Ethan. Ngunit naunahan siya ni Kwon-ki. Nang malungkot siyang umalis, nakita ni Hakisi-ho si Dee-se sa malapit at nalito siya. Nakita ni Ethan ang resibo ni Kwon-ki sa recording device. Sa parehong oras, tumunog ang kanyang telepono, isang text message mula kay Dee-se na nagpapasalamat. Nalaman niya na ang taong ito ay ang babaeng inanyayahan ng kanyang boyfriend na kumain dati. Nagsinungaling din si Kwon-ki tungkol sa amoy ng barbecue sa kanyang katawan na nag-alala kay Ethan. Pagka-uwi niya, hinanap agad ni Ethan si Eun-hye-ho at hiniling na sabihin sa kanya kung saan pumunta si Kwon-ki noong gabing iyon. Alam ni Eun-hye-ho ang lahat, ngunit tinulungan niya si Kwon-ki na panatilihing tahimik ang sekreto. Naging mas galit si Ethan at sabay na pinarusahan siya ni Tubians na maging dishwashing slave mula sa araw na iyon. Ang cellphone ni Kwon-ki ngayon ay may maraming bagong icons at kumakain siya ng mga bagay na hindi niya dati kinakain. Siya ay isang mabuting tao, ngunit hindi tama na maging mabait sa lahat. Ang damdamin ni Dee-se para kay Kwon-ki ay hindi dapat maliitin. Pagka-uwi, masayang-masaya si Dee-se na yakap ang jacket ni Kwon-ki. Sa umaga, nagsuot si Ethan ng matapang na damit at nagpasya siyang pumunta sa cave para makipagkita sa karibal niya. Pumunta si Ethan sa cave ni Dee-se na may galit na mukha at nag-order ng mga item na wala sa menu. Medyo nahiya si Dee-se. Pagkatapos, tumalikod si Ethan nang may tingin ang paghamak at umalis. Naghintay siya para matapos ang trabaho ni Dee-se sa cave at pumunta siya sa nail salon para magtrabaho. Patuloy na pumunta si Ethan at nagbigay ng mga walang kwentang kahilingan at pagkatapos ay umalis. Sa huli, dumating siya sa konklusyon na ang tanging plus point ng babaeng iyon ay ang pagiging cute. Ang ganitong uri ng babae ay maaaring magpa-imagine sa mga lalaki na siya ay mabait at walang kamali-mali. Ngunit bilang isang babae, si Ethan ay nakikita ang kanyang ambisyon sa isang sulyap. Maingat na pinapayuhan ni Eun-hye-ho si Kwon-ki na ayusin ang mga bagay-bagay sa pagitan niya at ni Dee-se. Pagkatapos, biglang dumating si Ethan na may dalang tanghalian sa opisina ni Kwon-ki. Dali-dali si Eun-hye-ho na maghanap ng dahilan para umalis sa maingay na lugar na iyon. May dalang barbecue si Ethan na hindi kinakain ni Kwon-ki. Naging pula ang mukha ni Kwon-ki sa pagkain ng maanghang, ngunit hindi siya nangahas na magsalita. Sinasabi rin ni Ethan na kinamumuhian niya ang
pagkain sa mga street side stalls. Hinahabol ni Dinkin ang ina ni Ethan, ngunit hindi siya interesado sa kanya. Si Ethan ay naging nalulumbay kamakailan, hindi lamang siya nalalate sa mga meeting, ngunit wala rin siyang focus sa mga ito. Nakita ni Haki si Ho na hindi maganda ang kanyang kalagayan, kaya pansamantalang tinigil niya ang meeting at lumabas para makipag-usap kay Ethan. Tinanong niya siya kung nalaman niya ang tungkol sa babaeng iyon. Sabi niya, mayabang na sinabi niya na naayos na niya ang problema at umalis. Pumunta ang ina ni Dr. Kwan sa reunion ng kanyang mga kaklase. Partikular niyang hinanap si Eki Ho sa ospital para sa ilang injection para maging mas mukhang bata. Habang naglalakad sa opisina ni Kwan Ki, aksidenteng natuklasan ng ina ni Kwan Ki ang isang larawan niya at ni Difi noong bata pa sila. Sa loob ng maraming taon, tinrato niya si Kwan Ki na parang sariling anak. Umaasa siya na hahayaan niya na ang mga nakaraang bagay ay maging nakaraan na at ang mahalaga ay pahalagahan ang kasalukuyan. Prangka na sinabi ni Kwan Ki na natagpuan na niya si Difi. Naging excited ang ina ni Kwan Ki. Takot na baka makilala siya ni Difi. Dati, inampon ng mag-asawa si Kwan Ki mula sa orphanage. Ngunit sa huli, mayroon silang mga dahilan kung bakit hindi nila inampon si Difi. Gusto sanang sabihin ni Kwan Ki ang tungkol dito kay Ethan dahil magpapakasal din sila sa huli. Ngunit sinabi ng ina ni Kwan Ki na hindi ito kailangan at sumang-ayon siya sa kanyang ina. Tinawagan ni Haki si Ho si Enho para makipagkita. Tinanong niya siya tungkol kay Kwan Ki at Difi. Ipinaliwanag ni Ho na magkaibigan lang sila. Ngunit nang sinabi ni Haki si Ho na nakita niya silang magkayakap, hindi nakapagsalita si Ho. Nag-deliver si Difi malapit sa bahay ni Kwan Ki, kaya nagdesisyon siyang pumunta sa bahay niya para ibalik ang jacket. Naalala ni Kwan Ki na sinabi niya dati na madalas siyang hindi kumakain ng sapat, kaya dali-dali siyang pumunta sa kusina para magluto. Sa parehong oras, pumunta si Ethan sa bahay ni Kwan Ki. Gusto niyang tanungin siya kung ano ang totoong relasyon nila ni Difi. Paglabas niya sa elevator, nagkita silang dalawa sa harap ng pinto ni Kwan Ki. Sa pagkakataong ito, naintindihan ni Difi na si Ethan ay ang girlfriend ni Dr. Kwan at kaya pala nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at pumunta siya sa kanyang trabaho. Nang buksan ni Kwan Ki ang pinto, nakita niya lang si Difi at hinila niya ito sa loob ng bahay. Pagkatapos, pumasok si Ethan na may masamang mukha, tinitigan ang dalawa at ang mesa na parang walang lugar para sa kanya. Nakita ito ni Difi at dali-dali siyang naghahanap ng dahilan para umalis. Ipinaliwanag din ni Kwan Ki sa kanyang girlfriend kung bakit niya tinulungan si Difi. Siya ay isang ulila na walang kamag-anak at nagtatrabaho ng husto, kaya tinulungan niya siya. Tinanggap ni Ethan ang kanyang sorry. Sinabi rin ni Ethan na ayaw niyang maging isang babae na palaging tinitingnan ang cellphone ng kanyang boyfriend, palaging nag-iisip ng mga bagay-bagay. Parang baliw, pagkatapos siyang ihatid pa uwi ni Kwan Ki, matamis niya siyang niyakap. Nakita ito ni Haki si Ho at nalungkot siya ng walang dahilan. Nag-text si Difi para magtanong tungkol sa nangyari kagabi. Nagsorry si Kwan Ki para kay Ethan at pagkatapos ay binura niya ang text. Ang mga kasamahan sa opisina ay nagpasya na kumain ng magkasama at sumama rin si Haki Ho. Nang makita niya si Ethan sa kabilang panig, naalala niya ang panahon na magkasama pa sila. Nag-uusap ang kasamahan niya tungkol sa boyfriend niya na sawa na sa kanya. Sinabi ni Ethan na sila ay nasa tearing stage ng relasyon na naiintindihan niya ng husto. Naalala niya ang matamis na unang taon ng relasyon nila ni Ki Ho. Ngunit pagkatapos ng 3 taon, nagbago ang kanyang ugali. Ang bawat salita na sinabi niya ay nagparamdam ng guilty kay Ki Ho. Hindi pumayag si Haki Ho at hinabol siya para magpaliwanag. Iniisip na masaya sila 5 taon na ang nakakaraan. Ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Ethan dahil ang mga alaala ay personal na bagay ng bawat tao. Naalala ni Haki Ho na gusto ng tatay ni Ethan ang tsaa, kaya bumili siya ng isang tigwanyintia at ibinigay kay Tubian. Sinabi sa kanya na ibigay ito sa tatay ni Ethan. Nagulat si Tubian ang tatay ni Ethan ay namatay 1 buwan bago sila mag-break. Ngunit malinaw na hindi naaalala ni Haki Ho ang tungkol dito. Pagka-uwi ni Tubian, sinabi niya kay Ethan ang tungkol dito at nalungkot siya. Mayroon ding anak sa labas si tatay Yu. Pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay tinanggap na rin ito ng nanay ni A at binisita ang bata. Nagdala si Difi ng afternoon tea sa ospital para magpasalamat kay Kwan Ki. Pagkatapos siya tanggihan ni Kwan Ki, malungkot na umalis si Difi. Malinaw na masakit sa kanya ito. Pumunta si Ethan para bigyan ang nanay niya ng pera. Sabi ng nanay niya na itago na lang niya ang pera para sa kasal. Ngunit pagkatapos nilang magpakasal, kailangan pa rin niyang bayaran ang mga utang. Nag-aalangan pa rin si Ethan kung magpapakasal ba siya kay Kwan Ki. Medyo malungkot siya at nararamdaman niyang hindi pa nila ipinapakita ang tunay na sarili nila sa isa't isa. Nagsimulang magduda si Haki Ho kung mali ba ang kanyang mga alaala. Ngunit sa huli, hindi niya pwedeng magkamali tungkol sa pagkamatay ng tatay ni Ethan. Nandoon pa rin ang regalong ibinigay ni Ethan sa kanya at masigurado si Haki Ho na hindi siya nagkakamali. Baka sinadya lang nakalimutan ni Ethan. Hinanap niya si Ethan at tinanong kung bakit hindi niya sinabi sa kanya na namatay ang tatay niya. Naalala niya ang lahat ng masamang nangyari dati, ngunit hindi niya naaalala ang bagay na ito. Medyo nagalit si Ethan.
Hindi niya ito hindi sinabi kay Hakisiho. Tinawagan pa nga niya siya, ngunit sinabi niya na busy siya, nag-o-overtime at walang oras. Sumuko si Ethan. Matagal na silang tapos, ngunit naniniwala si Hakisiho na babalik si Ethan sa tabi niya, maaga o huli. Aksidenteng nagkaroon ng sugat si Hakisiho sa kanyang kamay. Tinulungan siya ni Ethan na bandage ito at sinabing walang ingat pa rin siya, ngunit hindi ito nagdulot ng masamang epekto tulad ng dati. Biglang lumapit si Hakisiho at hinalikan siya. Siyempre, sinigawan siya ni Ethan na umalis. Iniisip ni Ethan na sa buong buhay niya, hindi niya malalaman kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig, pagtanggap at pag-unawa. Nang pumunta si DCDF sa orphanage, nakita niya ang isang batang babae na bulag at tahimik. Siya ay introvert at hindi kasing aktibo ng ibang mga bata. Nagsimulang makipag-usap si DCDF sa kanya at natuklasan niya na may peklat sa kanyang noo. Naawa siya sa bata, kaya hiniling niya kay Kwanti na tulungan siya at pumayag siya. Sa harap ni Ethan, ipinapakita ni Dinkin ang kanyang pagmamahal sa ina ni Ethan sa harap ni Tugen at Deho. Ang tatlo ay dali-dali na umalis para bigyan sila ng espasyo. Ngunit sa pagiging makulit niya, nahihirapan ang ina ni Ethan na harapin siya. Gusto ni Tugen na pumunta sa reunion, partikular na para turuan si EF ng leksyon. Hindi niya inaasahan na pagdating niya doon, nalaman niyang may kasama siyang girlfriend at mahigit sa kalahating taon na silang magkasama. Gusto sanang ilantad ni Tugen ang kanyang pagiging basura sa harap ng lahat. Ngunit sa huli, hindi siya nangahas na gawin ito. Parang duwag siyang nagpaalam at umalis. Habang nasa taxi, hindi mapakali si Tubian. Sa huli, nagtaksi siya sa bahay ni AEF at gumawa ng gasgas sa kotse niya. Kinabukasan, tumakbo si Tubian na hindi niya ginagawa at tinawagan si NEHO para tumakbo. Nakatanggap siya ng isang text na nagtatanong mula kay Eve. Sinigawan siya ni AEF na baliw siya. Sa huli, hindi na kaya ni Tubian at hinabol niya ito para bugbugin. Sa huli, si NEHO pa rin ang nagbayad para sa kanya sa lalaking iyon. Pagkatapos uminom, napasubo si Tubian at akala ng iba na si NEHO ang may kasalanan at sinampal siya ng ilang beses. Sa wakas ay naihatid niya si Tubian pauwi. Biglang hinila ni Tubian si NEHO at sinabi na napakagwapo niya ngayon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni NEHO. Naghanap si Hakisiho ng dahilan para dalhin ang mga dokumento sa bahay ni Ethan. Sa loob ng ilang araw, umiiwas sa kanya si Ethan, kaya kailangan niyang gamitin ang trabaho bilang dahilan para makita siya. Nang walang sinasabi, tinapos ni Ethan ang trabaho at pinauwi si Hakisiho. Sinabi niya na nagset siya ng meeting kay Kwanti sa gabi. Gusto niyang sumama siya. Nag-aalala si Ethan kung bakit gusto niyang makipagkita sa boyfriend niya, kaya galit lang niyang tiningnan si Hakisiho na umalis. Sa daan patungo sa kanilang meeting, pumunta si Hakisiho sa ospital ni Kwanti at nakita niya si Kwanti na naghahanda na ihatid si Des pauwi. Nakita rin ni Kwanti si Ethan na papalapit sa malayo, kaya nagtago siya kasama si Tizeki sa likod ng kotse sa malapit. Nakita ni Hakisiho ang lahat at naisip niyang nakakatawa ito. Nang makita niyang papalapit si Ethan, instinktibong hinila ni Kwanti si Tizeki para magtago. Nakita ito ni Hakisiho at palihim siyang lumabas sa kotse at inilantad ang dalawa sa harap ni Ethan. Naging galit si Ethan at hiniling niya kinabi si Leafy at Kwanti na magbigay ng paliwanag. Sa kabilang banda, naramdaman ni Leafy na si Ethan dahil patuloy siyang nagdududa sa kanila. Si Ethan ang pumunta sa cave at nail salon para siya sa atin at pahirapan siya. Nang marinig ni Kwanti ang tungkol dito, galit na galit siyang nagtanong kung bakit niya ginawa ito. Dahil sa kanyang matigas na tono, nasaktan siya at hindi niya mapigilan na maiyak. Hindi na kaya ni Hakisiho na panoodin ito, kaya pinagtanggol niya si Ethan. Ngunit sa huli, hinabol ni Kwanti si Tizeki. Iniwan si Ethan na nakatayo doon na nasasaktan. Inalo siya ni Hakisiho at niyaya siyang kumain ng hotpot. Kahit saglit, hindi nag-aalangan si Kwanti na ihatid si Ethan. Iniisip ni Hakisiho na gusto ni Kwanti ang babaeng iyon. Ngunit iniisip ni Ethan na masyado lang siyang mabait at ginawa niya ito dahil sigurado siyang may problema ang babaeng iyon. Pagka-uwi ni Ethan, nakita niya si Kwanti na naghihintay sa harap ng kanyang pinto. Ngunit sinabi niya kay Hakisiho na ihatid siya sa kabilang kalsada. Sinasabi na gusto niyang turuan si Kwanti ng leksyon. Nararamdaman niyang ginagamit lang siya at ayaw na niyang magsalita. Ngunit ginawa pa rin niya ang sinabi ni Ethan at nanood sila ng pelikula. Habang nasa sinehan, patuloy na naguguluhan si Hakisiho. Naghintay pa rin si Kwanti sa harap ng pinto ni Ethan. Nang wala siyang narinig, bumalik na lang siya. Bihira lang na magpasalamat si Ethan kay Hakisiho. Iniisip niya na mayroon din siyang mga magagandang katangian. Kahit na hindi siya mabait sa kanya, mas masama pa siya sa iba. Pagkatapos mag-usap, pumasok na si Ethan sa bahay. Kinabukasan sa almusal, gusto ni Tubian na tapusin ni Envy ang trabaho na hindi pa nila natapos kay E. Si Ethan ay hindi gumagalaw, tinititigan ang kanyang cellphone. Naghihintay ng text message mula kay Kwanti. Gusto niyang mag-sorry siya muna para tanggihan siya. Isang linggo na ang nakakaraan, hindi pa rin nakikipag-ugnayan si Kwanti kay Ethan at hindi rin siya sumusuko. Nakatanggap si Hakisiho ng tawag mula kay Kwanti at nag-set siya ng meeting sa gabi na may matatag na ugali. Binalaan din ni Kwanti si Enho na huwag sasabihin kay Ethan na makikipagkita siya kay Hakisiho. Pagkatapos magkita ni Kwanti at Hakisiho, kumuha sila ng isang bote ng beer. Nagsimula si Kwanti ng usapan at tinanong kung ano ang ginawa niya at ni Ethan noong gabing iyon. Hindi nagmamadaling sumagot si Hakisiho at nilate si Kwanti ng ilang beses bago niya tinanong ang relasyon nila ni Diffie.
tinanggihan ni Kwon Ki na mayroon siyang affair sa babaeng iyon. Sinabi niya na mahal niya si Efin at hindi siya mabubuhay nang wala siya. Handa siyang magdusa at masaktan para lang maging masaya si Efin. Iyon ang gusto niya. Dati, hindi niya papayagan na mapahiya si Kwon Ki sa harap ng iba, ngunit ginawa ni Efin ito kagabi na hindi niya inaasahan. Napakakilala ni Ha Ki-si-ho si Efin na nag-aalala kay Kwon Ki. Kilala niya siya ng husto na si Efin ay maaaring magpakita ng kanyang emosyon sa harap ni Ha Ki-si-ho nang walang pag-aalala. Hiniling ni Kwon Ki kay Ha Ki-si-ho na lumayo kay Efin o kung hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Ngumiti si Ha Ki-si-ho na naghihintay para makita kung ano ang gagawin niya. Nag-text si Kwon Ki kay Efin na gusto niyang makipag-usap sa kanya. Pumunta siya sa harap ng pinto niya, ngunit wala siyang lakas ng loob na pumasok. Sinabi ni Eun-gi-ho kay Efin ang tungkol sa meeting nila Ha Ki-si-ho at Kwon Ki. Hindi niya direktang tinanong si Kwon Ki, ngunit tinawagan niya si Ha Ki-si-ho at sinabi sa kanya na pumunta sa kanyang studio para mag-usap. Nang matanggap ni Ha Ki-si-ho ang tawag, sinabi niyang hindi siya pupunta, ngunit nag-aalangan siya. Pagkatapos mag-drive ng ilang paikot-ikot, dumating si Ha Ki-si-ho sa harap ng studio. Pumasok siya at nakita si Efin at minisyan siya. Nag-usap sila tungkol sa kanilang relasyon 5 taon na ang nakakaraan. Sabi niya na ang kanilang pag-iisip ay bata pa. Alam lang nilang gusto nila ang isa't iisa, ngunit hindi nila alam kung ano ang pag-ibig, paano ito panatilihin, kaya naghiwalay sila. Sisi ni Ha Ki-si-ho na nagpakita si Efin noong hindi pa siya mature. Kung sana ngayon ay magkasama sila. Tiyak na yayakapin siya ni Ha Ki-si-ho, mamahalin siya, pahahalagahan, at hindi hahayaang magdusa kahit kaunti. Alam ni Ha Ki-si-ho na tinawag siya ni Efin para magtanong tungkol kay Kwon Ki, ngunit hindi siya makasagot. Ang dahilan ng pagdating niya ay para lang makita si Efin. Pumunta lang dito si Ha Ki-si-ho para makita si Efin sa isang sandali at sa huli ay tinuyan niya ang sarili at umalis. Nahikayat si Tubians ni Eun-gi-ho, naisip niyang may mali sa ginawa ni Efin. Inaasahan nilang pag-isipan ni Efin ng mabuti kung dapat ba niyang ipagpatuloy ito at kung gusto ba niyang makipagbati kay Kwon Ki. Umupo si Efin sa kwarto at nag-isip na tawagan si Kwon Ki, ngunit naisip niya ang mga sinabi nito noon na binigo niya ito. Hindi niya inasahan na isa siyang klase ng babae na lihim na nag-imbestiga sa impormasyon ng iba. Sa huli, hindi pa rin siya tumawag para makipagbati muna dahil sigurado siyang magpapakasal sila. Ngunit mula sa sandaling iyon, bigla niyang napagtanto na hindi siya ganoon kasiguro. Dati, inakala niyang kakaiba ang pag-ibig niya, ngunit natuklasan niyang hindi ito naiiba sa iba at hindi niya nagustuhan ang pakiramdam na ito. Naghihintay pa rin si Kwon Ki kay Efin. Bumalik siya sa bahay nang may pagkadismaya nang hindi niya nakita ang kasintahan at biglang tumunog ang doorbell. Lumabas si Kwon Ki para buksan ang pinto. Dumating ang taong matagal na niyang inaasahan at mabilis na nagkabati ang dalawa. Pagkatapos ng trabaho, mag-isa si Defi na pumunta sa baybayin para mag-record ng tunog ng alon. Sinabi niya sa sarili na may mga taong regalo lang ang pag-iral nila sa buhay. Bukod doon, ano pa ba ang hihilingin? Sa kabila ng hindi pagkakaunawaan noon, sinikap pa rin ni Defi na pagalingin ang peklat ni Lily kaya nagpadala siya ng mensahe kay Kwon Ki. Plano ni Efin na makipag-date kay Kwon Ki bukas para magkabati. Ngunit nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ha Ki-si-ho at Defi. Ang isa ay kailangang pumunta sa isang wood factory at ang isa ay kailangang pumunta sa isang welfare center kasama si Defi. Ngunit itinago ni Kwon Ki ang bagay na ito kay Efin. Pagpatak ng 12 ng tanghali kinabukasan, magkasunod na umalis sina Kwon Ki at Defi, Ha Ki-si-ho at Efin at nagkataong nagpasya silang pumunta sa isang shopping mall para kumain. Bumili si Kwon Ki ng maraming damit para sa mga bata. Nakita siya ni Ha Ki-si-ho kasama si Defi at mabilis na hinila si Efin bago pa man niya makita at umalis. Habang kumakain, muling binanggit ni Ha Ki-si-ho ang tungkol sa panahong magkasama pa sila. Ngunit sa alaala ni Efin ay medyo hindi ito magkatulad. Inakala niya na ang bag na ginagamit pa rin ni Efin ay binili niya para sa kanya gamit ang unang sweldo niya. Ngunit sa katunayan ay binili niya ang bag para humingi ng tawad pagkatapos niyang hindi siya siputin ng 3 beses. Pagkatapos kumain, pumunta ang dalawa sa elevator. Nakita ni na Efin at Ha Ki-si-ho si Defi at hindi maganda ang pakiramdam ng dalawa. Mabilis na hinila ni Ki-si-ho si Efin paalis, ngunit napansin ni Efin na may hawak siyang 2 milk tea. Pumasok si Efin sa banyo at tinawagan si Defi-ho. Nalaman niyang hindi pala pumunta sa seminar si Kwon Ki. Nag-aalangan siyang tawagan si Kwon Ki, ngunit sa huli ay hinikayat niya ang sarili na huwag mag-isip ng sobra at ipagpatuloy ang pagpunta sa wood factory kasama si Ki-ho. Sa kotse, tinanong ni Defi si Kwon Ki kung sino ang taong nakatayo sa harap ng ospital kasama si Efin at sinagot niya na kasosyo ito ng kanyang kasintahan. Pagdating sa welfare center, mayroon si Kwon Ki na bihira niyang maramdaman, 17 taon na siyang hindi nakakabalik doon. Mabilis na napalapit si Kwon Ki kay Lily at nakita ni Defi ang paglapit niya sa bata na puno ng pag-ibig ang kanyang mga mata. Tinawagan ni Tubian si Kim Tae-woo para humingi ng tulong at pagkatapos nilang matapos ang trabaho, inimbitahan siya ni Kim Tae-woo na pumunta
pumunta sa aquarium. Pumayag agad si Tubian at umakyat sa itaas para magbihis. Dahil hindi niya maabot ang zipper ay humingi siya ng tulong kay Enho. Dahan-dahang hinila ni Enho ang zipper at mas lalo pang bumibilis ang tibok ng puso niya. Nalaman niyang nagpaganda si Tubian para makapunta sa aquarium kasama si Kim Tae-woo, kaya gusto rin niyang pumunta at kinailangan niya pang mangulit para makasama ang dalawa. Ginawa ni Enho ang lahat para paghiwalayin si Woo-hae na gustong lumapit kay Tubian. Kahit sa pagkuha ng group photo ay silang dalawa lang ang magkasama. Gustong makuha ni Woo-hae at Enho ang atensyon ni Tubian. Masasabing ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Papunta si Hakis-hee sa wood factory. Huminto siya at tinawagan si Woo-hae para ipaalam na ipagpaliban ang pagpupulong sa wood factory at dinala si Ethan sa lugar kung saan sila nag-enjoy sa sariwang hangin noon. Tinanong ni Ethan kung nakita ba niya si Kwan-ki sa shopping mall kanina. Itinanggi ito ni Hakis-hee dahil may kasunduan sila ni Kwan-ki. Hindi mapakali si Ethan at pinapaalalahanan siya ni Hakis-hee na sa mata ni Ethan. Iyak na kakaiba rin silang dalawa. Sa wakas ay sinabi ni Kisi-ho ang mga sinabi ni Kwan-ki sa kanya noong nagkita sila. Pagkatapos sabihin ito, nagpatuloy ang dalawa sa wood factory at mabilis na napili ni Ethan ang kahoy na gusto niya. Nakita ni Hakisi-ho na masayang kumukuha ng litrato si Ethan at ngumiti rin. Sa pag-uwi, wala pa ring tawag na natatanggap si Ethan mula kay Kwan-ki. Nagsimulang hikayatin ni Hakisi-ho si Ethan na subukang makipaghiwalay, ngunit tiningnan siya ni Ethan ng masama kaya natakot siya at hindi na nagpatuloy. Pagkatapos nito, dinala muli ni Hakisi-ho si Ethan sa lugar kung saan sila nagcamping noon kasama ang tatay ni Ethan. Mukhang masaya si Hakisi-ho, ngunit hindi maganda ang mukha ni Ethan at ayaw niyang bumaba sa kotse. Bumalik sa isipan niya ang eksena ng aksidente sa sasakyan ng tatay ni Ethan. Namutla si Ethan at muntik nang mahimatay. Nag-alala si Hakisi-ho at dinala siya sa ospital. Muntik na siyang bumangga sa kotse sa harap niya. Namutla si Ethan at nahimatay sa passenger seat. Nagmamadaling dinala siya ni Hakisi-ho sa ospital. Sinabi ng doktor na marahil ay nahimatay si Ethan dahil sa matinding stress at pagod. Dahil dito, nagsimulang mag-isip si Hakisi-ho marahil ay dahil sa tatay niya. Noong tinawagan siya ni Ethan, marahil iyon na ang huling pagkakataon na kailangan niya siya. Noong sila pa ay nagsabi ng libo-libong beses ng mahal kita. Ngayon lang napagtanto ni Hakisi-ho na parang hindi niya alam kung paano magmahal. Pinakinggan ni Kwan-ki ang recording ni Diffie sa welfare center at naging comfortable siya. Masayang sinabi ni Diffie na maaari niyang i-record ito para sa kanya bilang alarm clock. Nag-aalala si Kwan-ki at nagtanong tungkol kay Diffie. Tinanong niya kung hanggang kailan siya mananatili doon. Sumagot si Diffie na mananatili siya doon hanggang sa matapos siya ng high school. Pagkatapos ay magtatrabaho na siya. Lalo pang nakonsensya si Kwan-ki. Tinanong niya si Diffie kung kinamumuhian niya ang kanyang nakatatandang kapatid noon. Nang banggitin ang nakatatandang kapatid, medyo emosyonal si Diffie. Hindi niya ito kinamumuhian, naintindihan lang niya nang lumaki siya, kaya hindi niya ito sinisisi. Kung siya ang kapatid, gusto rin niyang maampon. Nanatili sina Kwan-ki at Diffie sa welfare center sa loob ng isang gabi. Naalala ni Kwan-ki ang maraming bagay noong bata pa sila ni Diffie. Ang peklat sa kamay niya ay dahil sa kanya, kaya nagpa siya si Kwan-ki na maging doktor balang araw para tulungan siyang pagalingin ang peklat na iyon. Kaya tinanggap ni Kwan-ki ang alok na maampon at naging si Kwan-ki na siya ngayon. Nagising si Ethan sa ospital at si Hakisi-ho ay nakatulog sa tabi niya. Nang makita siyang gising, nag-alala siyang nagtanong kung kumusta na siya, ngunit gusto niya lang umuwi. Pagkatapos ihatid ni na Kwan-ki at Diffie si Lily pa uwi, hindi pa rin niya makontak si Ethan. Nag-alala siya kaya nagmaneho siya papunta sa bahay ni Ethan at nakita niya si Hakisi-ho na inaalalayan siya pa uwi. Mahina pa rin si Ethan kaya mabilis na lumapit si Kwan-ki at itinulak si Hakisi-ho para may alalay siya sa kanyang dibdib at dalhin siya sa loob ng bahay. Binalaan ni Tubian na hindi na dapat magkita pa sina Hakisi-ho at Ethan. Pagkatapos ng lahat, nakakaranas ng matinding stress si Ethan araw-araw at nagsisisi talaga siya na tinanggap niya ang proyektong ito. Matyagang inalagaan ni Kwan-ki si Ethan at nagpadala rin siya ng mensahe kay Hakisi-ho para magpasalamat sa tulong niya. Hindi alam ni Hakisi-ho kung paano siya sasagot. Naniwala si Hakisi-ho na isa siyang makasariling halimaw na walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Kahapon, nang makita niyang nahimatay si Ethan, nagsisi talaga siya. Kahit ayaw niyang aminin, mas mabuti talaga si Kwan-ki kaysa sa kanya. Kung ganoon, kailangan niyang pigilan ang kanyang damdamin at lumayo kay Ethan. Pagkatapos ng lahat, sa tuwing lumalapit siya kay Ethan, mukhang nagdadala lang siya ng maraming problema. Sa sandaling ito, tumawag si Kim Si-an at sinabing malapit na siyang bumalik sa bansa at wala si Hakisi-ho na lakas ng loob na salubungin siya. Inakala niyang gumanda na ang relasyon ni na Ethan at Kwan-ki, ngunit may pagdududa pa rin si Ethan. Kaya, habang abala si Kwan-ki, lihim siyang sumakay sa kotse nito at nalaman niyang pumunta si Kwan-ki sa welfare center at kasama pa niya si Diffie.
Sakto namang nakita ni Jin Hee-ho at Yu Byung-gu ang eksena at sumakay sila sa kotse para tingnan kung anong ginagawa ni Efin. Naiinis si Efin dahil niloko na naman siya ni Kwon Ki. Nag-away na naman sina Efin at Kwon Ki at nag-alala sina Jin Hee-ho at Yu Byung-gu sa gilid. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Kwon Ki kay Efin na dahil naisip niya ang sinabi ng nanay niya, may ilang bagay na hindi niya masabi kay Efin. Ngunit inaasahan niyang magtitiwala siya sa kanya at pagkatapos niyang makipag-usap sa nanay niya, sasabihin niya ang lahat sa kanya. Mabilis na nagkabati ang dalawa at hindi sinasadyang natapon ni Efin ang pagkain sa kama at masayang naglaba ang dalawa. Isinampay ang bedsheet sa ilalim ng araw at nagulat sina Jin Hee-ho at Yu Byung. Pagkatapos ng lahat, wala pa silang 2 oras na nag-aaway. Sa tabi ni Daisy, gustong-gusto ni Lily na makita si Kwon Ki at ipinaliwanag niya na kung hindi siya mag-uunang makipag-usap sa kanila, nangangahulugang abala siya. Ngunit gusto pa rin ni Lily na tawagan siya, kaya tinawagan niya siya. Nakita ni Kwon Ki na si Daisy ang tumatawag kaya ibinigay niya ang telepono kay Efin. Kinuha niya ang telepono ni Kwon Ki at sinagot niya na dapat solusyonan ng kabilang panig ang sarili nilang tanghalian. Pagkatapos bumalik ni Kim Ji-an sa bansa, ang unang bagay na ginawa niya ay puntahan si Efin. Dating magkakilala ang dalawa. Ang proyektong homestay ay paulit-ulit na ginawa dahil gusto ni Ki-si-ho na gawing personal ang disenyo ni Efin. Ang proyekto ay lumampas sa budget at nagdulot ng pagkalugi dahil pinayagan ni Ki-si-ho si Efin. Kaya diretsong hiniling ni Kim Ji-an na kanselahin ang kontrata dahil kung hindi ay baka magpatuloy si Ki-si-ho sa pagtatrabaho ng emosyonal. Nag-alok siya ng magandang kasunduan para matapos agad ang bagay na ito. Ngunit sinabi ni Efin na ang pagtutulungan na ito ay si Ki-si-ho ang nag-umpisa at may kakayahan naman siya. Hindi na sasama si Ki-si-ho kay Efin para tumingin ng kahoy at sa halip ay si Yu Byung na ang sasama. Naiinis si Efin nang makatanggap siya ng abiso sa telepono. Tinutukso ni Kim Ji-an si Efin kung ang pagtanggap niya sa proyektong ito ay dahil sa kanyang kakayahan o sa ibang dahilan. Tumakbo si Efin at Yu Byung para kumprontahin si Ki-si-ho at mayroon siyang malamig na mukha at inamin niyang hindi siya seryoso noon at humingi ng tawad sa kanilang dalawa. Galit na umalis si Efin. Gusto ni Kwon Ki na sabihin kay Efin ang tungkol kay Efin. Ngunit ayaw ng nanay niya na malaman ng iba ang pagkatao ni Kwon Ki at ayaw din niyang makita si Efin. Kung sasabihin ba niya kay Efin, depende sa kung gusto ba talaga nilang magpakasal. Pumunta si Efin sa bahay ng nanay niya nang may malungkot na pakiramdam at sakto namang nagtatanghalian ang nanay niya. Ang nilutong isda na binili ng nanay ni Efin ay mula sa restaurant kung saan madalas kumain ang tatay niya. Mas lalo pang lumungkot ang pakiramdam ni Efin. Sinabi ni Kim Ji-an kay Ki-si-ho na lihim siyang pumunta para hanapin si Efin at lahat ay para sa kapakanan ng kumpanya. Galit na galit si Ki-si-ho. Naisip niyang hindi dapat siya nangialam sa bagay na ito. Nalaman ni Ki-si-ho mula kay Kim Ji-an na dati ay kasali si Efin sa GV competition. Ngunit umalis siya. Hindi matawagan ni Ki-si-ho si Efin kaya tinawagan na lang niya si Yu Byung para ipaliwanag ang bagay na ito. Naintindihan niya rin ang dahilan kung bakit umalis si Efin sa GV competition. Namatay ang tatay niya, nakipaghiwalay ang kasintahan, wala si Efin na lakas ng loob na sumali sa kompetisyon. Patay ang telepono ni Efin, kaya tinanong na lang ni Kwon Ki si Yu Byung. Sinabi ni Yu Byung na pumunta siya sa bahay ng nanay niya para magpahinga. Ito ang oras na pinakakailangan ni Efin si Kwon Ki. Nang marinig ito, mabilis siyang tumakbo sa kanya. Nagbahagi ng problema si Efin kay Kwon Ki. Inalo niya siya at hinikayat na mas kumalma. Kinabukasan, masiglang bumalik si Efin at gumaan ang pakiramdam ng nanay niya. Sinuri ni Ki-si-ho ang mga dating disenyo ni Efin. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ni Efin kasama si Kim Ki-woo, ngunit hindi pa bumabalik si Efin. Kaya dinala ni Ki-si-ho si En-iho para magtanong. Tinanong ni Ki-si-ho kung nasaan ang puntod ng tatay ni Efin, ngunit hindi alam ni En-iho dahil hindi pa kailanman nakakapunta doon si Efin. Taon-taon, ang nanay niya lang ang mag-isang pumupunta sa araw ng kamatayan ng tatay niya. Malapit na ang araw ng kamatayan ng tatay niya at tila sensitibo ang ugali ni Efin, hindi niya pinapansin ang sinuman at hindi maganda ang kanyang kalagayan. Pumunta si Efin sa baybayin para mag-relax. Kinailangan ni Kwon Ki na operahan si Lily at sinabi niya rin ito kay Efin. Pumunta si Ki-si-ho sa bahay ng nanay ni Efin. Ito ang dating tirahan ni Efin at matagal na rin siyang hindi nakakapunta rito. Nakita ni Ki-si-ho ang nanay ni Efin at sinabing gusto niyang bumawi sa kanya dahil sa pagkamatay ng tatay niya ay may kinalaman din siya dito. Ngunit sinabi ng nanay ni Efin na wala siyang kinalaman dito at ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng tatay ni Efin ay isang aksidente sa sasakyan. Noong Mid-Autumn Festival, nagmaneho siya kasama ang mahal niya palabas ng lungsod at iniwan silang dalawa ni Efin. Naguguluhan si Ki-si-ho, naisip niya ang mga sinabi ng tatay ni Efin noon, hindi niya naintindihan noon, ngunit ngayon ay naintindihan na niya na ang pag-uusap na iyon ay ang kanyang huling habilin. Pagkatapos makipag-usap sa nanay ni Efin, dinala ni Ki-si-ho ang mga bulaklak para dalawin ang puntod ng asawa niya. 5 taon na ang nakalilipas, pinili ni Ki-si-ho na sundin ang payo ng kanyang kasosyo. Sa oras na pinakakailangan siya ni Efin, ginamit niya ang kanyang isip para solusyonan ang problema. Isinasaalang-alang ang mga pakinabang at
at pagkalugi, pinili niya ang kanyang reputasyon at pagmamalaki, ngunit hindi niya inasahan na magdudulot ito ng ganoong dami ng pagdurusa kay Ethan. Sa pagkakataong ito, ayaw ni Hakisi-ho na saktan si Ethan dahil sa pagbabalik ni Kim Ti-an. Sa pagkakataong ito, pinili niyang gamitin ang kanyang puso para lutasin ang problema. Hindi siya makikipagkompromiso kay Kim Ti-an, ano kung emosyonal siya. Ipinadala ni Hakisi-ho ang trabaho ni Ethan kay Alex at nagustuhan ng kabilang panig ang disenyo ni Ethan at nagplano pa siyang ayusin ang pagpupulong nila pagbalik niya sa bansa. Medyo hindi nasisiyahan si Kim Ti-an sa bagay na ito dahil inaasahan niyang gagamitin ni Hakisi-ho ang kanyang isip para lutasin ang problemang ito. Nagtatag siya ng kumpanya hindi para sa kawang-gawa at ayaw niya ring malugi ang kumpanya dahil sa pag-ibig na gusto ni Hakisi-ho, ngunit hindi niya makuha. Ngunit gusto ni Hakisi-ho na bumawi kay Ethan at gusto niyang sumugal. Kung matalo siya ang sasagot sa lahat ng pagkalugi ng proyekto at babawiin ni Kim Ti-an ang bahagi niya sa kumpanya. Nagpunta si Hakisi-ho sa office ni Ethan ng hating gabi, sinabing na ayos na niya ang problema kay Kim Ti-an at umaasa siyang babalik si Ethan para ipagpatuloy ang proyekto. Ang proyektong Homestay ay nasa kalagitnaan na at nakita rin ni Hakisi-ho ang pagsisikap ni Ethan. Hindi siya dapat umalis sa panahong ito. Humingi ng tawad si Hakisi-ho para sa problema kay Kim Ti-an at sinabi rin kay Ethan na ipinadala niya ang trabaho niya kay Alex, umaasang makakabawi siya sa nangyari noon. Dinalaw ni Hakisi-ho ang puntod ng tatay niya. Hindi niya sinunod ang kanyang pangako sa kanya at naantig si Ethan nang makita niya ang litrato sa puntod ng tatay niya. Tinanong niya kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang pagkamatay ng tatay niya noon. Ang totoo, inakala ni Ethan na sa 5 taon nilang magkasama, kahit hindi niya sabihin kay Hakisi-ho ay mapapansin niya. Naramdaman niya, akala niya ay sapat na silang magkakilala, at kung kailangan niya siya, gagawin niya ang lahat para mapuntahan siya. Ngunit naisip ni Hakisi-ho na hindi lang siya stable ang emosyon noon. Hindi niya talaga naisip na may nangyaring masama sa kanya, at nang malaman niya ito ay 5 taon na ang lumipas. Niyakap ni Hakisi-ho si Ethan na umiiyak at inalo siya. Matagal nang tinatakasan ni Ethan ang bagay na ito, at ngayon ay sa wakas ay kaya na niyang harapin. Nang kumalma na siya, binanggit ni Ethan ang tungkol sa mga magulang niya. Inakala niya sila ang may perpektong kasal. Ngunit pagkatapos ng aksidente sa sasakyan ng tatay ni Ethan, nalaman niyang hiwalay na pala ang mga magulang niya noong isang araw pa, kaya hindi niya kayang harapin ang bagay na ito. Noong nagkakamping sila, marami ang bili ng tatay ni Ethan kay Hakisi-ho. Sinabi niyang alagaan niya si Ethan at ituring siyang huling babaeng mamahalin niya sa buhay niya. Ngunit hindi ito nagawa ni Hakisi-ho. Medyo emosyonal si Hakisi-ho. Kahit na nagkaroon ng problema ang relasyon nila, hindi naman ito imposible solusyonan. Ngunit ang pagkakataong makasama si Ethan hanggang sa huli ay ipinasa niya kay Kwan-ki. Sa wakas ay tinanggap na ni Hakisi-ho ang katotohanan na naghiwalay na sila. Sa huling pagkakataon ay niyakap niya si Ethan at binati siya ng kaligayahan. Tahimik na umiyak si Ethan at pagkalabas ni Hakisi-ho sa pinto, umupo siya sa sulok at umiyak. Nang bubuksan na ni Ethan ang kahon, bigla siyang ginulat ni Tubien at sa huli ay hindi niya binuksan ang kahon ng mga gamit ni Hakisi-ho at inilagay lang sa kabinet. 5 taon na ang nakalilipas, plano ni Hakisi-ho na mag-propose kay Ethan sa biyaheng iyon, ngunit hindi niya inasahan na maghihiwalay sila sa istasyon ng tren. Tiningnan ni Hakisi-ho ang engagement ring na tinago niya sa loob ng 5 taon at hindi niya makalimutan ang relasyong iyon. Umiiyak si Ethan habang kumakain ng hotpot. Nagulat sina Tubien at Dil-ho at gumaan ang pakiramdam nila nang malaman nilang pinili ni Hakisi-ho na batiin siya ng kaligayahan. Ayaw ni Ethan na umiyak, ngunit hindi niya mapigilan ang mga luha niya. Kinabukasan, masayang nakipag-date si Ethan kay Kwan-ki at muling humanga sina Tubien at Dil-ho sa mabilis na pagbabago ng mga taong in love. Nagluto sina Ethan at Kwan-ki ng tanghalian at mas lalo pa silang nagkakaunawaan. Nag-alala si Ethan na sa paglipas ng panahon, lilitaw ang mga problema nila at magdudulot ng inis. Napansin ni Kwan-ki na nasaktan si Ethan sa dating relasyon niya, ngunit hindi siya magbabago at mamahalin niya lagi si Ethan. Matagumpay ang operasyon ni Lily at ang unang bagay na naisip niya nang magising ay ang nanay niya, kaya mabilis siyang inalo ni Daisy. Gustong bumalik ni Daisy para kumuha ng ilang gamit, kaya nag-alok si Kwan-ki na ihatid siya pauwi at ito ang unang beses na nakita niya ang simpleng kwarto ni Daisy. Naghanap si Kwan-ki ng hotel na malapit sa ospital para maging komportable si Daisy sa pag-aalaga kay Lily, kaya sinabi niya kay Ethan na mag-date na lang sila sa susunod na pagkakataon. Nang mag-check-in siya sa hotel, sakto namang tumawag si Ethan. Nagtanong ang receptionist kaya nahiya si Kwan-ki at mabilis na pumunta sa isang tabi para magpaliwanag kay Ethan. Kahit hindi niya binanggit si Daisy at sinabi lang niya ang 70% ng katotohanan, gumaan pa rin ang pakiramdam ni Kwan-ki. Sa pagkakataong ito, talagang binitiwan na ni Hakisi-ho ang kanyang pagnanais na maging makasarili at ang kanyang hindi pagtanggap. Talagang umaasa siyang maging masaya si Ethan, na para bang ngayon lang niya natutunan kung paano magmahal ng isang tao. Ngunit sa mga sumunod na araw, naging mahigpit na boss si Hakisi-ho sa kumpanya at naging mainitin ang ulo na parang kidlat. Hanggang sa kailangan niyang makipag-ugnayan kay Ethan, napilitang gumanap sina Kim Ti-woo at Tubians bilang mga midleman sa pagitan ni Ethan at Hakisi-ho. Maaga sa umaga, mag-isa si Ethan sa balkonahe. Lumabas si Tubians at
tinukso siya dahil hinihintay niya si Quan Ki. Nagpadala si Ethan ng mensahe kay Quan Ki nakasama niya si Desi, kaya saglit lang siyang sumagot at sinabing nami-miss din niya siya. Tinutulungan niya si Desi na pumili ng kama at inakala ng tindera na mag-asawa sila. Naramdaman ni Desi na komportable ang kama na pinili ni Quan Ki, kaya binili niya agad ito. Tinulungan din niya si Desi na ayusin ang simpleng kwarto at mas lalo pang naging komplikado ang nararamdaman ni Desi nang makita niya siyang abala. Naramdaman ni Desi na pamilyar si Quan Ki at sobrang kamukha niya ang nakatatanda niyang kapatid at nagulat si Quan Ki nang marinig niya ito. Sa sandaling ito, tumawag si Ho kay Quan Ki para bumalik sa ospital dahil may mga emergency cases at nag-alala siya na kasama na naman niya si Desi. Sinabi ni Quan Ki na alam niya ang kanyang mga limitasyon. Pumunta si Tubien sa kumpanya ni Ho para talakayin ang mga detalye ng plano sa lahat. Hindi sinasadya ay narinig niya ang galit na sigaw ni Ho at tiningnan niya ang lahat ng may simpatya. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Tubien kasama si Kim Tae-woo at ang ilang kasamahan para uminom at nakita nila si at ang kanyang kasintahan sa bar. Sinisigawan ng kasintahan ni si dahil pinahiya niya siya sa harap ng mga kaibigan niya. Nang makita ito ni Tubien, hindi niya napigilan ang sarili na lumapit sa kanila. Ipinagtanggol niya si Sinabing matagal nang nag-ipon si para tulungan ang mga bata sa mahihirap na lugar. Kaya kung pakiramdam ng kasintahan ni na nakakahiya ang paggamit ng kupon, hindi siya karapat-dapat kay Nang marinig ito, galit na umalis ang babae. Humingi ng tawad si kay Tubien at nagpasalamat sa kanya, ngunit sinabi lang ni Tubien kung ang gusto niyang sabihin. Nakatanggap si ng tawag mula kay Tubien na sinabing lasing siya, kaya mabilis siyang tumawag kay Ho. Inakala ni Ho na lasing silang dalawa ni kaya tinawagan niya si Quan Ki para sumama. Sinundo ni si Tubien na lasing pauwi at masaya siyang nakita si Quan Ki at muling pumunta si Ho sa ibaba ng bahay ni Hating gabi, nakita ni Quan Ki ang mensahe ni Ho na ipinadala sa telepono ni at nag-isip ng malalim. Kinabukasan, nagising si Ho na lasing, tiningnan niya ang bote ng alak sa sahig na parang may naalala at mabilis na kinuha ang telepono para tingnan ang message history. Nang makita niya ang mensaheng ipinadala niya kay nahiya siya at gumulong sa sahig. Nagalit din si Quan Ki dahil sa mensahe na ito, kinabukasan ay gusto niyang kumprontahin si Ho. Kinakabahan si Ho at hindi niya inasahan na tatawag si Quan Ki. Hindi niya sinagot ang tawag, kaya tinulungan siya ni Kim Tae-woo na mag-text na nasa meeting siya. Diretsong tinanong ni Quan Ki kung ano ang paliwanag niya sa mensaheng ipinadala niya kagabi. Gumawa si Ho ng kasinungalingan na hindi maniniwala ang demonyo, nalasing siya at na-wrong send. Kalmado lang si mula simula hanggang sa huli dahil sa mensahe na ito ay halatang lasing si Ho. Pinalitan ni ang paksa at niya si Quan Ki na lumabas, ngunit kahit gaano pa sila ka-intimate, hindi na pareho ang nararamdaman nila noon. Hindi na kayang pigilan ni Ho ang sarili, kaya mabilis siyang inalo ni Kim Tae-woo at nagplano pa siyang mag-organisa ng team building sa weekend para makapag-relax si Ho at ang mga kasamahan niya. Sa weekend, sa team building, umiinom si Ho sa isang tabi. Sinabi sa kanya ni Tubien na nag-date na si at Quan Ki at sinabihan siyang magsaya na at huwag nang malasing araw-araw. Ngunit hindi nila inasahan na pumunta rin sina Quan Ki at sa lugar kung saan ginanap ang team building ng kumpanya ni Ho at magkatabi pa ang mga tirahan nila. Habang magkatabi silang nakaupo, tinanong ni Quan Ki si kung bakit niya siya mahal. Sinabi ni na dahil magalang, mainit at mabait siya. Nasa banyo si Tubien at pagkatapos niyang umihi ay napansin niyang walang tissue. Tumawag siya sa katabi para humiram ng tissue at nagulat siya nang malaman niyang si pala ang katabi niya. Nakita rin ni Quan Ki ang mga empleyado ng kumpanya ni Ho. Masaya nilang inanyayahan sina at Quan Ki na sumali sa team building activities nila. Hindi rin sila makatanggi. Nakita ni Ho na magkahawak kamay sina at Quan Ki at biglang nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nagsimula si Kim Tae-woo ng isang laro para pasiglahin ang atmosphere. Tinanong niya ang kahulugan ng cherry blossom tree. Hindi sinasadya ay inalala ni at Ho ang kanilang mga alaala. Dati, binigyan ni si Ho ng singsing na gawa sa cherry blossom wood at sinabi niya ang kahulugan ng cherry blossom wood. Ang ibig sabihin nito ay only love. Nagtaas si ng kamay para sumagot at nakakuha ng premyo. Ang ikalawang tanong ay tungkol din sa isang pelikula na pinanood nilang dalawa. Walang kagalawan na tiningnan ni Ho si Naalala niya noong bumalik siya mula sa ibang lugar para mag-celebrate ng birthday niya at pinanood nila ang A Chinese Odyssey. Sobrang nagmahalan sila noon, ngunit hindi niya alam kung kailan nagbago ang relasyon na iyon. Muling sinagot ni ang tamang petsa ng paglabas ng pelikula at hindi maiwasang mag-isip si Quan Ki sa isang tabi. Ang pagkaalala sa petsa ay nagpapakita kung gaano kaimportante ang alaalang iyon para sa kanya. At ang lugar ng team building ay pinili ni Ho mismo dahil naroon ang nakakonekta na puno na hinahanap ni noon.
Bago ang tanong ni Kim Tae-woo, mayroong isang espesyal na uri ng puno sa paligid ng lugar kung saan sila nakaupo na sumisimbolo sa pag-ibig at pagmamahal. Patuloy na sumagot si Efin na ito ay ang nakakonekta na puno at muntik nang tumulo ang luha ni Ha Ki-ho. Maingay ang paligid ngunit hindi ito mahalaga kay Ha Ki-ho. Pinigil ni Efin ang kanyang mga luha at mabilis niyang hinila si Kwon Ki paalis. Kung hindi dahil sa paalala ngayon, hindi niya maalala. Ang totoo, hindi lang puro sakit ang naaalala niya sa relasyong iyon, kundi pati na rin ang maraming magagandang alaala na mahalaga sa kanya. Kailangang tanggapin ni Ha Ki-ho na ang taong mas nag-inisyatibo at mas nagsakripisyo noon ay hindi nag-alala sa paghihiwalay. Subalit ang minamahal ay nag-iiwan lamang ng pagsisisi at panghihinayang. Sa relasyon nilang dalawa ni Xetaean, si Xetaean ang mas matapang dahil siya ang unang kumilos. Hating gabi na, tulog na si Guanxin, ngunit si Xetaean ay hindi makatulog kaya lumabas siya upang maglakad-lakad at sakto na nakasalubong niya si Xu Zihao. Napansin ni Guanxin na wala sa tabi niya si Xetaean, kaya dali-dali siyang tumawag, subalit naiwan ni Xetaean ang kanyang cellphone nang umalis siya. Tinawag ni Xetaean si Xu Zihao. Umaasa siyang mabubuhay ng mas maayos si Xu Zihao. Alam niyang sinusubukan niyang maglakbay sa oras upang hanapin siya. Dahil dito, nagkaroon siya ng kaunting pag-asa, at maging sa isang araw ay tiningnan niya ang bintana ng maraming beses na naghihintay na magpakita si Xu Zihao. Subalit sa bawat pagkakataon, hindi hinahayaan ni Xu Zihao na matuklasan siya ni Xetaean, at lihim na sinasamahan siya sa napakaraming araw at gabi. Sa oras na ito, medyo nawasak ang damdamin ni Xetaean at napaiyak siya. Maingat na lumapit si Xu Zihao upang aliwin siya, ngunit pinutol siya ni Guanxin. Nang magbubukas pa lang ng bibig si Guanxin, pinagalitan ni Xu Zihao si Xetaean na nag-isip si Guanxin na umiiyak siya dahil sa stress sa trabaho. Dali-dali siyang isinama ni Guanxin pabalik, takot na patuloy siyang magdusa. Hindi malinaw kay Xu Zihao ang ibig sabihin ng sinabi ni Xetaean, at patuloy siyang nag-isip. Maagang natapos ang paglalakbay ni Guanxin at Xetaean, at habang naghahanda silang umalis, nagpaalam si Xiao Song sa kanila at pumunta upang mag-almusal. Nakita ni Xiao Song na tinawagan siya ni Guanxin kagabi, kaya naintindihan niyang tiyak na hindi nakita si Xetaean kagabi, kaya tumakbo siya kay Xu Zihao upang magtanong tungkol sa nangyari. Pagkatapos sabihin ni Xu Zihao ang lahat, nag-aalala si Xiao Song at pinayuhan niya si Xu Zihao na huwag makialam sa mga bagay ni Guanxin at Xetaean. Gawing mas simple ang lahat, hindi ba mas mabuti iyon? Sa daan pabalik, umaasa si Guanxin na makalimutan na ni Xetaean ang nangyari kahapon. Gusto niyang maging masaya sa tabi niya. Nagpa siya si Guanxin na makasama si Xetaean sa trabaho sa loob ng isang araw upang malaman ang tungkol sa kanyang trabaho at buhay. Sa trabaho, si Xiao Song ay nagtiis sa labis na pang-aapi ni Xu Zihao, kaya nagpa siya siyang makipag-usap sa kanya ng maayos. Si Xiao Song ay nasa pagitan ni Xetaean at Xu Zihao, at ang kanyang estado kamakailan ay nagiging mas abnormal, hindi na niya ito makayanan. Dati, magkaibigan din sila, at noong panahong iyon, hinangaan ni Xiao Song ang pag-ibig ni Xetaean at Zihao. Sila ay parang bida sa isang kwento, na nagpatunay sa kanya na mayroon talagang matatag na pag-ibig sa mundo. Ngunit sa huli, nasira ito ni Xu Zihao, at nalasing muli si Xiao Song. Si Xu Zihao ay walang magawa kundi buhatin si Xiao Song pauwi, tulad ng ginawa niya 5 taon na ang nakakaraan, at nagduda siya sa buhay. Nagmahalan sila ni Xetaean, at hindi sila nagmamahalan ni Xiao Song. Bakit palagi siyang pinapagalitan ni Xiao Song ng mas masama? Nahirapan si Xu Zihao na maihatid si Xiao Song sa kanyang bahay, ngunit sinunggaban siya ni Xiao Song at pinagalitan. Nang umalis siya, inalok ni Xetaean na ihatid siya. Sa daan, nagsinungaling si Xetaean at hindi niya alam kung dapat ba niyang ipaliwanag ang sinabi niya kagabi. Gulong-gulo rin ang isip ni Xu Zihao. Nauna nang nagsalita si Xetaean, umaasa siyang maging simpleng magkasosyo sila upang maayos na matapos ang trabaho. Maagang pumunta si Director Yu upang magdala ng almusal para kay Xu Zihao, ngunit hindi pa rin siya nakaalis sa estado ng pagkawasak ng puso, at lalo pa siyang nagsisinungaling. Magkasamang lumabas upang maglakad-lakad ang ina ni Xetaean at Director Giant. Maganda ang panahon, ngunit hindi masaya ang pakiramdam ng ina ni Xetaean. Maagang pumunta si Tansu sa bahay ni Xiao Song. May dala pa siyang isang bungkos ng sariwang bulaklak, at agad na tumaas ang pagdududa ni Dong Hao. Sinabi ni Xiao Song kay Dong Hao na mauna na siyang pumasok, ngunit nanatili si Dong Hao, at pinagalitan si Tansu bilang nakatatandang kapatid ni Xiao Song at sinabing hindi siya karapat-dapat. Pinagalitan ni Xiao Song si Dong Hao na pumasok sa bahay, at bumalik siya upang tanungin si Tansu kung mayroon siyang sasabihin. Humihingi ng paumanhin si Tansu dahil sa mga nangyari dati, at masayang tinanggap ni Xiao Song ang bulaklak na dinala niya. Nag-aalala si Dong Hao na baka maging sila ni Tansu o Director Yu, kaya palagi niyang pinipigilan siyang makipag-ugnayan sa dalawang iyon. Ang personal na buhay ni Xiao Song kamakailan ay napakakomplikado. May 2 lalaking laging nagte-text at nanliligaw sa kanya. Si Director Yu ay isang napakaingat na tao, ngunit wala siyang nararamdaman sa kanya. Tungkol kay Tansu, hindi na niya ito gusto tulad ng dati, ngunit si Tansu naman ang nagsimulang magkagusto sa kanya. Subalit, para kay Xiao Song, ang taong mas nalilito siya ay hindi ang dalawang iyon, kundi si Dong Hao. Nanlaki ang mga mata ni Xetaean nang marinig iyon. Kamakailan lang ay hindi normal ang reaksyon ni Dong Hao, at madalas na gumagawa siya ng maraming kakaibang bagay kay Xiao Song.
Patuloy na nagreklamo si Xiao Song kay Xie. Sa katunayan, hindi rin niya sigurado ang kanyang nararamdaman para kay Dong Hao. Sabi ni Xie na may itsurang dalubhasa sa pag-ibig kay Xiao Song. Ang puso ay mas mabilis mag-react kaysa sa utak. Lahat ay natural na mangyayari at natural mong mamahalin ang isang tao nang walang dahilan. Mula sa mga salitang ito ni Xie, napagtanto ni Xiao Song na ang taong sinasabi ni Xie ay malinaw na si Xu Zihao. Talagang hindi malinaw kay Xiao Song kung ano ang nangyayari kina Xie at Xu Zihao. Malinaw na naghiwalay na sila at pagkatapos ng 5 taon, naghihiwalay na naman sila. Pagkatapos marinig ang mga hindi maipaliwanag na salita, ang mga salita ng panghihinayang ni Xu Zihao para sa pag-ibig na iyon ay nagpapaiyak pa rin kay Xie. Nagkakagusto ba ulit si Xie kay Xu Zihao? Inamin ni Xie na nagkakagusto siya ulit kay Xu Zihao dahil nagkasama sila ng 5 taon at hanggang ngayon, si Xu Zihao pa rin ang pinaka-nakakaintindi sa kanya. Pero ano pa ang magagawa niya bukod doon? Ano man ang mangyari, malinaw kay Xie kung nasaan siya at sinisikap niyang protektahan ang kanyang posisyon. Nagkagusto lang siya, kaya dali-daling niyakap ni Xiao Song si Xie at humingi ng paumanhin. Ano man ang mangyari, palaging nasa panig ni Xie si Xiao Song. Siyempre, hindi rin naisip ni Xie na maghiwalay kay Guanxin dahil si Xu Zihao ay nakaraan na. Sa hapon, nais pumunta ni Xie sa kumpanya at nagkunwaring kalmado si Xu Zihao at nag-usap sila tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa kumpanya. Malapit nang matapos ang proyekto at pagkatapos ng pulong, nagpaalam si Xie kay Xu Zihao. Tumalikod siya upang umalis, ngunit nagkita sila sa isang restoran na madalas nilang puntahan at pinananatili pa rin nila ang kanilang mga gawi sa pagkain 5 taon na ang nakakaraan. Tumawag si Guanxin at maingat na umalis si Xu Zihao. Sinagot ni Xie ang tawag at prangkahang sinabing kumakain sila ni Xu Zihao. Nagulat si Guanxin at sinabi niya na kailangan niyang mag-overtime sa gabi. Pagkatapos niyang patayin ang tawag, medyo hindi siya mapakali. Nagsimulang mag-usap si Xie at Xu Zihao ng masaya tungkol sa kanilang nakaraang relasyon at madalas silang mag-away tungkol sa maliliit na bagay noon. Habang nag-uusap sila, lalo silang nasasabik at umorder pa sila ng beer upang inumin. Noong sila pa, inalam nila ang mga hilig ng isa't isa at binago ang kanilang mga gawi. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad sila sa tabing dagat at binanggit ni Xie ang mga magulang ni Xu Zihao. Sinabi niya na naglalakbay sila sa buong mundo at hinangaan ni Xie ang pagmamahala ng mga magulang niya at mahal na mahal din nila siya. May kasabihan na ang mag-asawang kakanta ng Hiroshima, Jintai Love ay maghihiwalay. Sinikap ni Xie na iwasan iyon, ngunit naghiwalay pa rin sila. Nag-aalangan ang kanilang mga kamay at hindi pa rin magawang maging magkaibigan ni Xie. Gusto niya talagang hawakan ang kamay ni Xu Zihao. Nag-aalangan din sa loob si Xu Zihao. Gusto niyang magkunwaring lasing at hawakan ang kamay ni Xie, ngunit takot siyang makahiya siya. Biglang natisod si Xie at inalalayan siya ni Xu Zihao. Maaga kinabukasan, naghanda si Guanxin ng almusal, ngunit hindi niya matawagan si Xie. Tinawagan ni Guanxin si Dong Hao at sinabi nitong wala siya sa bahay. Nag-isip si Xiao Song saglit at naramdaman niyang may mali, baka magkasama si Xie at Xu Zihao. Walang sabi-sabi na nagmaneho si Guanxin upang hanapin si Xie at nag-away si Xiao Song at Dong Hao dahil kay Xie. Hindi matawagan ang mga cellphone ni Xie at Xu Zihao. Tinawagan ni Xiao Song si Director Yu na nasa daan papunta sa bahay ni Xu Zihao. Lihim na binuksan ni Director Yu ang pinto upang tingnan, ngunit wala roon si Xie. Nakita ni Guanxin ang lokasyon ni Xie sa kanyang cellphone at nalaman niyang umuwi siya sa bahay ng kanyang ina at natulog hanggang tanghali. Hindi ganoon ang uri ng tao si Xie at Xu Zihao, kaya kagabi. Tinulungan ni Xu Zihao si Xie matapos niyang makita ang kanyang paa na ma-sprain at inihatid niya siya pabalik. Subalit, hindi pa rin napigilan ni Xie ang kanyang mga luha na bumuhos sa harap ni Zihao. Pagkatapos ay nais niyang umuwi sa bahay ng kanyang ina at nagtaka si Xu Zihao kung bakit gusto niyang pumunta doon. Pumunta siya doon upang tanungin kung bakit siya ipinanganak ng kanyang ina dahil sapat na ang hirap ng buhay. Bakit pa siya ipinanganak? Hindi kailanman lumampas sa linya sina Xu Zihao at Xie. Sa sandaling ito, dahil sa kawalan ng tiwala, labis na nalungkot si Xu Zihao. Pagkatapos niyang magising, tinawagan ni Xie si Guanxin at sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Nang malaman ni Xiao Song at Dong Hao na nasa bahay ng kanyang ina si Xie, nakaligtas din sila sa panganib. Malapit nang magsara ang tindahan ng cake at balak ni Luxi na gumawa ng cake para kay Guanxin. Nagboluntaryo si Guanxin na tulungan siyang gumawa at gumuhit sila ng isang matigas na miraso sa cake na parang si Luxi. Hindi niya alam ang kanyang kaarawan at hindi niya ito masyadong pinapahalagahan. Kaya ginawa ni Guanxin ang cake na ito bilang kaarawan ni Luxi. Nangako si Luxi ng 3 hiling, umaasa siyang magkakaroon siya ng mas maraming kakayahan, makasama ulit ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki noong bata pa siya, at umaasa rin siyang mas mamahalin ni Guanxin ang sarili niya. Sa daan pabalik, patuloy na iniisip ni Guanxin ang mga salita ni Luxi. Simula nang maging si Guanxin siya, palagi niyang gustong pasayahin ang ibang tao.
Takot na mawala, takot na madismaya ang kanyang ina, takot na maghirap si Xiaotian. Marahil ang kanyang sakripisyo ay talagang pasanin sa iba, ngunit nag-aalala si Guanxin na kung aalisin niya ang maskara, hindi nila magugustuhan ang tunay na siya. Nagpakalma si Guanxin ng matagal at tinawagan ang kanyang ina. Sinabing gusto niya siyang makita bukas pagkatapos ng trabaho. Kinabukasan, pumunta ang kanyang ina sa bahay ni Guanxin at hindi sinasadyang nakita niya ang larawan niya at ni Luxi sa bahay. Hindi siya masaya at kinausap niya si Guanxin. Hindi niya gusto na itago ni Guanxin ang larawan na ito at hindi rin niya gusto na makita ito ni Xiaotian. Ngunit sinabi ni Guanxin sa kanyang ina na gusto niyang sabihin kay Xiaotian ang tungkol dito dahil siya ang taong gusto niya. Sumang-ayon ang kanyang ina nang marinig iyon at pumunta si Luxi sa ospital upang kumuha ng kanyang file. Hindi sinasadyang nabunggo niya ang ina ni Guanxin. Nahulog ang larawan sa sahig at nang makita ni Luxi ang larawang ito, nakilala niya na iyon ang larawan niya at ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki noong bata pa sila. Pagkatapos niyang malaman na ang babae ay ang ina ni Guanxin, medyo naantig si Luxi. Inanyayahan ni Guanxin si Xiaotian na magkita sa gabi at nagpasya siyang sabihin sa kanya ang kanyang pagkakakilanlan. Natukoy ni Luxi ang pagkakakilanlan ni Guanxin at naintindihan niya kung bakit mabait sa kanya si Guanxin. Akala niya ay makikilala niya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki mula sa ampunan kapag nagkita sila ulit, ngunit hindi niya inaasahan na hindi niya iyon magagawa. Dumating si Xiaotian sa bahay ni Guanxin at nakita niyang umiiyak si Luxi sa ibaba ng kanyang bahay. Sinabi ni Luxi na si Guanxin ay parang pamilya sa kanya. Hindi naging masaya si Xiaotian at biglang sumabog ang damdamin ni Luxi. Alam niyang naaawa sa kanya si Guanxin, ngunit bakit kailangan pang sabihin ni Xiaotian sa kanya? Galit na hinanap ni Xiaotian si Guanxin upang ipaliwanag niya. Naramdaman ni Guanxin na pinili niya na magtiwala kay Xiaotian, ngunit hindi siya kailanman nagtiwala sa kanya. Nagpa siya silang magpakalma at nasayang ang romantikong hapunan na maingat na inihanda ni Guanxin. Malungkot pa rin sa kalooban, may napakaraming pagkakataon na masasabi niya iyon, ngunit wala pa ring lakas ng loob si Guanxin na harapin ito. Naglakas loob si Guanxin na sabihin kay Xiaotian ang lahat ng matagal na niyang itinatago. Lumaki siya sa isang ampunan at magkasama sila ni Luxi noong bata pa sila. Noong panahong iyon, si Luxi ang gustong ampunin ng kanyang ina, ngunit si Luxi ay bata pa noon at hindi niya alam ang kahulugan ng pag-aampon. Umaasa lang siyang manatili sa tabi ni Guanxin magpakailanman. Pagkatapos nito, nagbisikleta sila at nasugatan si Luxi at nanatili sa ospital ng matagal. Nag-iwan ng peklat ang sugat, kaya hindi inampon ng kanyang ina si Luxi at sa halip ay inampon siya. Palaging naramdaman ni Guanxin na pinalitan niya ang pagkakataon ni Luxi na maampon at hindi man lang siya nangahas na magpaalam sa kanya nang umalis siya. Ayaw pa ring banggitin ng kanyang ina ang nakaraan at iniiwasan din ito ni Guanxin. Ngunit para kay Xiaotian, si Guanxin ay si Guanxin, ang taong gusto niya. Naintindihan ni Xiaotian na nagkamali siya sa pag-unawa kay Luxi kanina at medyo nagsisisi siya na sinabi niya ang mabibigat na salita. Habang magkasamang namimili si Xiao Song at Dong Hao, hindi sinasadyang nakita nila si Guanxin na pumasok sa isang tindahan ng alahas. Akala ni Xiao Song na magpo-propose si Guanxin kay Xiaotian. Kaya sinabi niya kay Xiaotian ang tungkol dito at nag-activate pa ng chismis mode. Inuna pa niya ang posisyon ng bridesmaid. Nalaman din ni Dong Hao ang balita at hindi sinasadyang nalaman niya na nagpareserba si Guanxin ng restaurant para bukas ng gabi at naging komplikado ang kalooban ni Xu Zihao nang marinig niya na magpo-propose si Guanxin kay Xiaotian. Nakita ni Xiaotian si Director Jian na kasama ang ina niya na umaakyat ng bundok. Hindi pa kailanman nakita ni Xiaotian ang kanyang ina na ganoon, kaya nagpasya siyang kausapin ang kanyang ina. Kung talagang magpo-propose si Guanxin sa kanya, hindi maisip ni Xiaotian kung dapat ba siyang pumayag at hindi rin sigurado ang sagot na ibinigay ng kanyang ina. Umaasa siyang kapag gumawa ng desisyon si Xiaotian, hindi niya dapat isipin ang kanyang ina o sinuman dahil si Xiaotian ay isang malayang individual. Tumingin si Guanxin sa diamond ring sa kanyang kamay at tinawagan ang kanyang ina. Sinabing mayroon siyang mahalagang bagay na gustong sabihin sa kanya. Nag-ayos si Xiaotian ng maingat at naghihintay si Guanxin sa ibaba. Medyo nag-aalala si Xiaotian nang makita ang seryosong itsura niya. Lihim na dinala siya ni Guanxin sa kotse at hindi sinabi sa kanya ang kanilang pupuntahan. Sa daan, naisip ni Xiaotian ang napakaraming eksena ng pagpupropose ni Guanxin. Ngunit nang makarating sila sa restaurant, nalaman niya, ngayon ay ang pre-wedding anniversary ng mga magulang ni Guanxin at ang bungkos ng mga rosas at ang bag ng regalo sa likuran ay mga regalo para sa kanilang dalawa. Nagmamahalan ang mga magulang ni Guanxin at sila ay isang warang mag-asawa sa mata ng lahat at masaya rin ang kapaligiran sa restaurant. Hinawakan ni Guanxin ang kamay ni Xiaotian at umupo sa isang tabi at nagsimula na rin magtanong ang mga tiyuhin at tiyahin at medyo hindi komportable si Xiaotian. Pagkatapos ng hapunan, nakahinga rin ng maluwag si Xiaotian at nagreklamo pa siya na hindi sinabi sa kanya ni Guanxin ng maaga. Sinabi ni Guanxin na gusto niyang dalhin si Xiaotian sa mundo nilang dalawa at pumunta sila sa soccer field na madalas nilang puntahan at dito niya inilabas ang engagement ring. Ayaw nilang pareho ang magarbo kaya pinili nila ang isang tahimik at simpleng paraan ng pagpupropose. Nagniningning ang mga mata ni Xiaotian sa luha at pinanood niya si Guanxin na
isinusuot sa kanya ang singsing at pagkatapos ay masaya siyang niyakap. Pag-uwi, labis na natuwa si Xiao Song at Dong Hao nang makita ang diamond ring sa kamay ni Xetean. Alas negatibo 12:01 ng hating gabi, kaarawan ni Xiao Song, at nagkasama silang tatlo upang ipagdiwang ang kanyang ika-negatibo 30 kaarawan. Si Xiao Song mismo ang naghanda ng kanyang birthday party at lumitaw si Tansu at Director Yu ng sunod-sunod at pareho silang dumalo sa kaarawan ni Xiao Song. Medyo hindi komportable si Dong Hao, akala niya ay family dinner ito at marami palang ibang tao. Sinabi ni Xetean kay Dong Hao na tandaan ang kanyang posisyon dahil si Xiao Song ang bida ngayon. Lumitaw si Xiao Song na nakasuot ng kumikinang na prinsesang damit at nanlaki ang mata ng tatlong lalaki. Dumating din ang ina ni Guanxin. Iniwan ni Xetean si Xiao Song sa tatlong lalaki at umalis. Nang umalis si Xetean, nagsimula na mag-unahan si Tansu at Director Yu na maging mabait kay Xiao Song. Itinago naman ni Dong Hao ang kanyang regalo at misteryosong dinala si Xiao Song sa banyo. Ang regalo ni Dong Hao ay isang smart toilet. Akala niya ay matutuwa at masusubaybayan si Xiao Song. Subalit pinagalitan siya ni Xiao Song at naisip niyang baka mali ang napili niyang kulay. Nagkataon na dumaan ang ina ni Guanxin sa malapit sa bahay ni Xetean, kaya gusto niya siyang makita at nagdala pa siya ng mga regalo. Nagtanong ang ina ni Guanxin tungkol sa sitwasyon ng pamilya at pinansyal ni Xetean. Sinasabing hindi siya mahirap pakisamahan. Bago pa siya makareact, inilabas niya ang dalawang kasunduan, isang medical exam para sa kasal, at isang prenuptial agreement na nangangailangan sa kanila na inotarized ang kanilang mga prenuptial assets. At pagkatapos ng kasal, ibibigay ng mga magulang ni Guanxin ang lahat ng pera para sa bahay, at isusulat din ang pangalan ni Xetean. Gustong sabihin ni Xetean na hindi kailangan magmadali sa kasal, ngunit hindi siya pinagsalita ng ina ni Guanxin. Taos pusong ipinahayag ni Director Yu ang kanyang damdamin kay Xiao Song, at nagsulat pa siya ng isang sulat para sa kanya. Nakita ni Dong Hao ang eksenang ito at dali-dali niyang pinaghiwalay ang dalawa at hindi niya nakalimutang pagtawanan ang lumang paraan ni Director Yu ng pag-amin. Pagbalik sa kumpanya, sinabi ni Director Yu kay Xu Zihao ang balita tungkol sa proposal ni Guanxin at Xetean na nagpatigil sa kanya. Ngunit pagkatapos ng 5 segundo, naging malungkot ang kanyang itsura. Kahit na sinasabi niya na umaasa siyang maging masaya si Xetean, hindi niya mapigilan ang sakit sa kanyang puso. Bilang isang encyclopedic man, hindi talaga alam ni Dong Hao kung paano mag-propose o mag-amin, kaya naghanap siya ng isang manunulat na sana ay makatulong sa kanya na magsulat ng love letter. Kahit na may napakaraming pagkukulang si Xiao Song sa kanyang puso, mahal pa rin siya ni Dong Hao. Binigyan ng ina ni Xetean ang nakababatang kapatid ni En Xia ng bagong pares ng sneakers. Umaasa si Director Giant na pag-iisipan muli ng ina ni Xia ang kanilang relasyon, ngunit kahit na pinag-isipan niya ito ng 120 beses, naramdaman pa rin niyang mali ito. Hindi nakikipag-ugnayan si Luxi kay Guanxin kamakailan at hindi rin siya matawagan, kaya nag-alala si Guanxin at pumunta sa kanyang bahay. Medyo nagulat si Luxi nang makita niya si Guanxin at natural siyang umiwas sa tulong niya. Hindi rin siya masaya habang kumakain sila. Mas lalo siyang hindi masaya sa habag na ipinapakita ni Guanxin, kahit na pagmamalasakit lang iyon. Hindi talaga maintindihan ni Luxi kung bakit hindi sinabi sa kanya ni Guanxin na nakilala niya siya, kaya pinili rin ni Guanxin na sabihin sa kanya ang dahilan. Hindi niya kayang harapin ang konsensya niya dahil iniwan niya si Luxi sa ampunan noon at umalis siyang mag-isa. Hindi maharap ni Guanxin ang konsensya niya dahil iniwan niya si Luxi ng mag-isa. Nang marinig ni Luxi ang sinabi ni Guanxin, naintindihan niyang hindi na siya ang nakababatang kapatid na lalaki na kilala niya noong bata pa siya. Kaya hiniling niya kay Guanxin na tulungan siyang alisin ang peklat sa kanyang kamay. Gusto niya sanang hintayin ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Ngunit parang malabo na ang pag-asa. Kung ang pagtanggap ng tulong ni Dr. Guan ay makakapagpagaan ng kanyang pakiramdam, pipiliin ni Luxi na tanggapin ang lahat. Sa buong araw, abala si Dong Hao sa pag-ensayo ng kanyang proposal para kay Xiao Song, at ang regalo niya ay isang message gun. Hindi sinasadyang nakita ni Xiao Song ang draft ng proposal ni Dong Hao at medyo natawa siya. Dahil ang ganoong lumang paraan ay tiyak na hindi magtatagumpay, ngunit hindi alam ni Xiao Song na ang taong gusto ni Dong Hao ay siya. Bumalik si Xetean na may dalang mga kasunduan na ibinigay ng ina ni Guanxin at naramdaman niyang medyo kakaiba. Tinulungan ni Guanxin si Luxi na i-opera ang peklat at naramdaman niyang walang laman ang kanyang puso. Masyadong simple ang operasyon. Nawala lang ang peklat sa kanyang kamay at medyo nalungkot si Luxi na pinaninindigan niya ang peklat na iyon ng maraming taon. Tapos na ang disenyo at pumunta si Xetean at Xiao Song upang tingnan at naramdaman nilang may nagawa sila at dinala ni Director Yu si Xiao Song sa banyo. Nang sumunod, dumating si Xu Zihao. Binati niya si Xetean sa kanyang trabaho at naglakad-lakad sila upang tingnan. 5 taon na ang nakakaraan, lahat ay natural na nangyari at naniniwala si Xetean na magpapakasal sila ni Xu Zihao. Nang pumasok siya sa bahay, nakita niya ang maliit na disenyo ni Xu Zihao na puno ng puso, na antig si Xetean at bumalik ang mga alaala 5 taon na ang nakakaraan. Kinuha ni Xetean ang kamera at kinuhanan ang eksenang ito. Naalala niya noong sabay nilang pinangarap ang kanilang kinabukasan. Mula sa bahay hanggang sa mga anak, naisip na nila ang lahat at
ngayon ay mga alaala na lang. Tiningnan ni Xie si Xu Zihao na malayo at pinindot ang buton, umaasa siyang mananatiling ganoon ang oras magpakailanman. Inalagaan ni Xu Zihao ang poppy na nakuha ni Xie at balak niyang alagaan ito rito. At sa hinaharap ay maraming customer na makikipaglaro dito. Hinimas ni Xie ang balahibo ng poppy. Nakita ni Xu Zihao ang kumikinang na singsing sa kanyang kamay at tapos na ang inspeksyon, kaya wala na siyang magawa kundi magbigay ng pagbati. Masakit sa puso ni Xie na sinabi niyang masaya siyang nakasama siya at pinigilan niya ang kanyang luha at umalis. Alam ni Xu Zihao na ito na ang katapusan nila ni Xie. Pinangalanan niya ang poppy na Summer. Malungkot siya sa hating gabi at maaari lang niyang itago ito sa kanyang puso. Pagkatapos ng isang linggo, dinala ni Guanxin si Xie sa kanilang bagong bahay. Nagulat si Xie sa laki ng bahay. Sinabi ni Guanxin na ang bahay ay may lahat ng kailangan nila at gusto niyang magkaroon ng matalinong anak na babae tulad niya. Ngunit ang nasa isip ni Xie ay mga alaala tungkol kay Xu Zihao. Ngunit wala siyang dahilan upang tumanggi. Natapos na ang proyekto ng homestay at ibinigay ni Guanxin ang disenyo ng wedding room kay Xie. Natapos na niya ang proyekto, kaya maaari na siyang mag-isip ng malaya. Pilit na humiti si Xie at patuloy pa rin na lumalabas ang mga larawan ni Xu Zihao. Hinanap ni Director Yu si Xu Zihao. Sinabing bumalik na sa bansa si Alex at ngayon lang nagising si Xu Zihao. Pag-uwi, magkasamang kumakain ng hotpot si Dong Hao at si Yao Song. Nakita nila si Xie na bumalik mula sa pagtingin sa bahay at gusto nilang magtanong, ngunit hindi sila pinansin ni Xie. Pagkatapos ay nakisabay siyang kumain sa kanila, naramdaman ng dalawang matalik na kaibigan ni Xie na wala siyang kahit anong bakas ng kaligayahan ng isang magiging asawa. Umaasa si Yao Song at Dong Hao na tuluyan ng makalimutan ni Xie si Xu Zihao. Dapat niyang burahin ang lahat tungkol sa kanya, sa buhay man o online o sa kanyang puso. Tumango si Xie si Guanxin ay perpekto, kaya wala siyang dahilan upang tumanggi. Pero hanggang ngayon, nagdududa pa rin si Xie gusto ba talaga niyang magpakasal? Gusto ba niyang mag-design ng kanilang bagong bahay? Kailangan lang ni Xie na pakalmahin ang kanyang sarili at huwag mag-isip ng kung ano-ano. Sinikap ni Xu Zihao na makipag-ugnayan kay Alex, umaasa siyang maipakilala si Xie sa kanya. Nakita ni Xu Zihao ang itinerary ni Alex at dali-dali siyang pumunta sa art gallery, ngunit walang oras si Alex na makipagkita. Hindi sumuko si Xu Zihao at patuloy niyang sinundan si Alex sa Architecture Academy kung saan siya magbibigay ng speech. Wala sa mood si Xie na mag-design, kinuha niya ang kanyang nakaraang gawa at saka lang siyang umiti. Ang drawing na ito ay ang magiging bahay ni Xu Zihao sa hinaharap at nagbigay ito ng malaking inspirasyon kay Xie. Masyadong masikip ang schedule ni Alex at walang pagkakataon si Xu Zihao na makita siya. Natulog si Xie sa mesa at lumapit si Guanxin upang tulungan siyang magligpit ng kanyang mga gamit. Hindi sinasadyang nakita niya ang Suen Summer na nakasulat sa drawing at nakita rin niya ang pirma. Labis na hindi naging komportable si Guanxin, ngunit hindi niya ipinakita iyon kay Xie nang magising siya. Natural na itinago ni Xie ang mga drawing. Biglang tinanong ni Guanxin ang tungkol sa kanyang ex-boyfriend. Hindi pa nila kailanman na pag-usapan ang paksang ito. Ngunit kailangan lang ni Guanxin na kumpirmahin na mahal siya ni Xie ngayon at hindi niya napakialam sa ibang bagay. Nagulat si Xie gusto niyang magpakasal kay Guanxin, ngunit napakaraming tanong na hindi pa nasasagot sa kanyang puso at mayroon pa ring kawalan ng katiyakan. Hindi pa tinanong ni Guanxin ang pangalan na pinakamadalas niyang pagdudahan, malapit na silang magpakasal at ayaw niyang magkaroon ng anumang hindi magandang mangyari. Bagaman ang kasalukuyang mood ay hindi tulad ng inaasahan at mayroong kakaibang pakiramdam, naisip ni Guanxin na baka magiging maayos ang lahat pagkatapos ng kasal. Nahirapan si Xu Zihao na magkaroon ng kalahating oras kay Alex at dali-dali niyang inilabas ang portfolio ni Xie. Siya ay isang malaking fan ni Alex. Gusto ni Xu Zihao na irekomenda si Xie na lumahok sa creative project bidding ng Lumang Kalye, kasama si Alex. Gusto ni Alex ang estilo ng disenyo ni Xie at pinahahalagahan din niya ang lakas ng loob at katapatan ni Xu Zihao. Ngunit ang proyektong ito ay nangangailangan ng malaking grupo, kaya kailangan niya ng oras upang mag-isip. Inanyayahan ni Luxi si Guanxin na magkita. Sinabing mayroon siyang mahalagang bagay na sasabihin at nagkataon na mayroon ding mahalagang bagay na gustong sabihin si Guanxin. Ngunit hindi inaasahan ni Luxi na masayang sinabi ni Guanxin na magpapakasal siya kay Xie at pinigilan ni Luxi ang sakit sa kanyang puso. Pagkatapos ay nautal na sinabi kay Guanxin na lilipat siya ng bahay sa loob ng 2 araw. Dala ang lahat ng nais niyang sabihin sa kanyang puso. Si Luxi ay umiiyak habang kumakain ng maanghang. Kahit na hindi niya matatawag siyang Xia Oksuan sa harap niya, tila hindi na ito mahalaga. Narinig ni Mother Xia na si Xie ay malapit ng ikasal. Hindi niya napigilan ang pagtakbo upang sabihin kay Xie kahit na talagang ikakasal sila, huwag mawala ang kanilang sarili. Tandaan lamang ang mga salitang ito.
Biglang natanggap ni Xie ang imbitasyon sa bid para kay Alex. Niyakap si Xiao Song na hindi mapigilan ang kanyang sarili. Sa kanyang pagtanda, hindi siya kailanman nagkaroon ng ganitong swerte. Naalala ni Xie ang sinabi ni Xu Zihao na ipadala ang kanyang mga gawa kay Alex at biglang naunawaan na dahil tinulungan siya ni Xu Zihao na makuha ang pagkakataong ito. Nagmaneho muli si Xu Zihao patungo sa bahay ni Xie. Ayaw niyang abalahin si Xie, ngunit ang proyekto ay talagang angkop para kay Xie. Nakita ni Xie ang sasakyan ni Xu Zihao mula sa bintana sa itaas. Ang kanyang puso ay mas komplikado. Ang saklaw at mga kinakailangan ng bid ay mahigpit. Ang pangkat ng studio ni Xie ay kulang sa karanasan. Nilayo ni Xu Zihao na tulungan siya ng kaunti pa. Bumili si Guanxin ng cake na gusto ni Xie. Sinabi niyang nais niyang magpakasal sa isang isla. Ang plano ng kasal at ang damit pangkasal ay parehong inihanda. Naramdaman pa rin ni Xie na kakaiba tulad ng dati. Hindi niya maiwasang imungkahi na ipagpaliban ang kasal. Pagkatapos ng lahat, ang pakikipagtulungan kay Alex ay isang hindi inaasahang pagkakataon kung makaligtaan ito sa pagkakataong ito. Marahil ay hindi na ito mangyayari sa kanyang buhay. Dumating si Director Wu upang ibigay ang mga materyales kay Xie. Agad na nawala ng interes si Guanxin dahil kailangan pa ring makipagtulungan ni Xie kay Xu Zihao para sa proyektong ito. Sa gabi, sina Xiao Song at Dong Hao ay tumulong kina Xie at Guanxin na magdiwang, ngunit biglang sinabi ni Xie na kailangan pa niyang pag-isipan ang pagsali sa proyekto dahil ito ay nagkataon sa kasal. Nag-aalala si Xiao Song, ang studio ay nagsikap ng husto upang umunlad hanggang ngayon. Ang taong iyon ay si Alex, ang idolo ni Xie. Kung makaligtaan niya ito, hindi ba siya magsisisi? Nag-aalangan si Guanxin kung dapat niyang payagan si Xie na sumali sa proyektong ito. Ang kapaligiran sa pagitan nila ay lalong naging hindi komportable kaysa dati. Kinabukasan, sumang-ayon si Guanxin kay Xie. Ito ang nag-iisang hiling niya. Hindi rin inaasahan ni Guanxin na ikasal siya sa kanya ng may pagsisisi. Nang tulungan ni Guanxin si Xie na kunin ang mga gamit, hindi sinasadyang nakita niya ang kahon na itinago niya, puno ng mga alaala ni Xie at Xu Zihao, mga larawang kuha nila. Ang kanilang mga liham ng pag-ibig, paisa-isa, ay nagpasiklab kay Guanxin, lalo na pagkatapos makita ang apat na sina Xie, Xu Zihao, Xiao Song at Dong Hao na magkakasama. Naghanda si Guanxin ng masarap na agahan. Sina Xiao Song at Dong Hao sa tabi ay labis na humahanga. Sa sandaling ito, biglang hinila ni Guanxin si Dong Hao upang kausapin siya. Nakita nila ang dating relasyon ni Xie at Xu Zihao. Galit na galit si Guanxin, lalo na galit na lahat sila ay nagtatago sa kanya. At si Dong Hao ay kanyang matalik na kaibigan. Ngunit tinulungan niya si Xie. Sina Xiao Song at siya ay nagkutsahan sa kanya. Lahat sila ay nagkutsahan sa kanya. Nahirapan din si Dong Hao na nasa gitna, ngunit matagal nang naghiwalay si Xie at Xu Zihao. Mayroon silang mga hangganan, alam ni Xie ang nasa puso niya. Pinayuhan ni Dong Hao si Guanxin na huwag nang magpanggap pa, ngunit hindi na matiis ni Guanxin ang kanyang sarili. Tiniyak ni Xie kay Xiao Song na ang dahilan kung bakit niya pinili si Guanxin ay dahil sa pagmamahal. Bumalik sina Guanxin at Dong Hao, ngunit hindi na matiis ni Guanxin ang kanyang damdamin. Hindi siya kumain ng kahit anong piraso at hinila si Xie palayo. Hindi pumunta si Guanxin sa bahay ng bagong kasal, ngunit dinala si Xie sa aquarium. Nang malaman ni Xiao Song na natuklasan ni Guanxin ang lahat, siya ay nag-aalala at wala na ring magawa si Dong Hao. Maaari lamang niyang tanggapin ang kapalaran. Ginamit ni Dong Hao ang pagkakataong ito upang magalit. Pinaalalahanan si Xiao Song na huwag magpadala ng mga mensahe sa maraming tao, kung hindi, sila ay magkakaroon ng karma. Hinila ni Guanxin si Xie patungo sa aquarium. Hindi niya pinansin kung gaano kahirap para kay Xie na maglakad na suot ang high heels, kahit ang kanyang sakong ay namumula at dumudugo. Nang mapansin ito ni Guanxin, tinulungan niya siyang lagyan ng band-aid. Hindi na kayang magpanggap ni Guanxin na walang nangyari. Tanging si Xie ang nakapag-sorry. Napakasakit ng puso ni Guanxin. Mula nang muling makita ni Xie si Xu Zihao, palagi siyang humihingi ng paumanhin sa kanya. Hindi kailanman binuksan ni Xie ang kahon na iyon. Napalampas niya ang pinakamagandang pagkakataon na hawakan ang kahon na iyon. Ang ilang mga bagay na napalampas ay napalampas. Kung hindi siya matanggap ni Guanxin, maaari silang manatiling mahinahon sa loob ng ilang panahon, ngunit ayaw niyang madaling makipaghiwalay dahil malapit na silang ikasal. Nagpa siya si Guanxin na patawarin siya dahil ayaw niyang bitawan at hindi rin niya kayang bitawan. Inakala niyang ito ay isang labanan sa pagitan ng mga lalaki. Tinanggap na ni Xie ang kanyang alok ng kasal, kaya hindi siya maaaring matalo. Ang tatlong lalaking gusto ni Xiao Song, sina Dong Hao, Director Wu, at Tan Tzu ay magkakasama, ngunit syempre, ayaw ni Xiao Song na pansinin si Dong Hao. Ngayon, nais ni Xiao Song na linawin ang bagay na ito upang maiwasan ang ilang mga hindi pagkakaunawaan. Dati ay gusto ni Xiao Song si Tan Tzu, ngunit ngayon ay mayroon siyang bagong pananaw sa pag-ibig, kaya sila ay hindi para sa isa't isa. Tulad ni Director Wu, siya ay isang mabuting tao, ngunit para sa kanya, wala pa ring nararamdaman si Xiao Song. Hindi mapigilan sina Tan Tzu at Director Wu, hinawakan ang kamay ni Xiao Song at taos-pusong nagpahayag ng kanilang pagmamahal. Biglang inagaw ni Dong Hao ang kamay ni Xiao Song. Dumating si Director An upang sabihin kay Xu Zihao na dumalo sa isang kumperensya. Ngunit si Xu Zihao ay nagtatrabaho sa proyekto ni Alex kaya ayaw niyang pumunta. Hindi maintindihan ni
Direktor An kung bakit ginagawa ito ni Xu Zihao, dahil hindi ito nagdudulot ng anumang benepisyo sa kumpanya at sa proyekto. Higit pa rito, ginagawa ito ni Xu Zihao para kay Xie at hindi niya alam ang lahat ng ito. Ngunit handa si Xu Zihao na magbayad ng danyos kahit na malugi siya ng husto, dapat niyang subukan ng buong tapang. Ang Disyembre 18 ay ang kaarawan ni Xu Zihao at ito rin ang araw ng bid. Sa puso ni Xie walang dahilan para hindi siya mag-alala. Habang tinitingnan ni Dong Hao ang paraan ng pagkain ni Xiao Song, ang kanyang puso ay kumakabog at si Xiao Song ay naiinis sa kanyang kakaibang kilos. Ang mga karibal sa bid ay malalakas na hindi pabor sa Xie, si Xu Zihao ay nag-aalala rin para sa kanya. Sina Xie at Xu Zihao, bawat isa ay may dalang kamera, ay naglakad sa lumang bayan at sa wakas ay nagkita sila sa istasyon ng tren. Nang magkatinginan sila, pareho silang nagulat. Naghanap sila ng lugar para magkape at pag-usapan ang proyekto. Nakita nilang walang maliwanag na punto sa plano ni Xie. Sa tuwing nag-aalala si Xu Zihao, kinuha niya ang folder na ginawa niya para sa kanya. Alam ni Xu Zihao na may kakayahan si Xie at nahanap din ni Xie ang kanyang orihinal na intensyon sa kanyang paalala. Hindi na dinala ni Luxi si Guanxin, tanging ang kanyang tiyahin na nagbabantay sa kanya sa ospital. Habang nagtatrabaho, sinagot ni Xie ang tawag ni Guanxin at inakala niyang si Xu Zihao ito. Pagkatapos ng mga salitang lumabas, ang kapaligiran ay medyo nakakahiya. Sa puso ni Guanxin at Xie, iniisip nila kung ang pag-ibig ay may mga yugto, anong yugto ang kanilang relasyon. Sa kanilang matagal na pagsasama, sa unang pagkakataon, sinabi ni Xie na mahal niya siya ng walang damdamin. Kinuha ni Luxi ang kanyang maleta at naghahandang umalis ng lungsod. Dumating ang ina ni Guanxin upang hanapin si Guanxin. Nakita niyang umiinom siya ng gamot at natutulog sa sofa at muli siyang pinaalalahanan ng kanyang tiyahin. Kasama ng ina ni Guanxin, pumili siya ng mga gamit para sa bahay ng bagong kasal, ngunit wala siyang interes. Nag-aalala siya tungkol kay Xie, kasama niya ngayon si Xu Zihao. Nakilala ng sales assistant si Guanxin na bumili ng kutson dati at agad itong itinanggi ni Guanxin. Naalala niya si Luxi, tinawagan niya ito ngunit ang numero ay hindi umiiral. Tumingala si Guanxin at nakita si Luxi, ngunit ito ay isang ilusyon lamang. Pumunta siya sa kanyang bahay at nalaman na lumipat na si Luxi. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Guanxin na makabawi kay Luxi, nawala niya itong muli. Sina Xiao Song at Xie ay gustong makakuha ng mga larawan ng homestay na dating pinagtulungan nila sa kumpanya ni Xu Zihao. Sinabi ni Direktor Wu na ang mga larawan ay nasa kamera ng opisina at agad na nagmaneho si Xie patungo sa kumpanya ni Xu Zihao upang kunin ang mga ito. Nagkataon na nakita ni Guanxin si Xie kaya sinundan niya siya. Nakita ni Xie si Xu Zihao na nagtatrabaho ng overtime sa opisina at kumakain ng instant noodles at nahabag siya. Bukod dito, nakita niya na abala si Xu Zihao para sa kanyang proyekto. Tinanong ni Xie kung bakit siya tinutulungan ni Xu Zihao. Sinabi ni Xu Zihao na ito ay upang makabawi. Noong sila ay magkasama, hindi siya tinatrato ni Xu Zihao ng maayos, ngayon ay nais niyang makabawi sa mga pagsisising ito. Tinulungan ni Xu Zihao si Xie na i-develop ang mga larawan at hindi sinasadyang nakita niya ang larawan na kinunan ni Xie sa kanya dati. Gumawa si Xie ng simpleng cake gamit ang ilang mga bagay. Ngayon ay kaarawan ni Xu Zihao. Ito lamang ang magagawa ni Xie para sa kanya. Nakita ni Xu Zihao si Xie na may dalang cake na nagpapaalala sa kanya ng mga eksenang nagdiriwang sila ng kaarawan ng magkasama. Nagkunwaring nag-interview sa kanya si Xie tulad ng dati. Tinanong kung ano ang kanyang hiniling ngayong taon at ang hangarin ni Xu Zihao ay maging si Xie. Nais niyang malaman kung bakit niya ito palihim na kinunan. Bakit niya siya hinintay bawat gabi? Kung ang sagot niya ay kapareho ng nasa kanyang puso, handa siyang isakripisyo ang lahat at hawakan ang kamay ni Xie palayo. Sa puso ni Xu Zihao, tanging si Xie lamang, hindi niya siya mabitiwan kahit na may kaunting pagkakataon, gusto niyang muling makasama siya. Nagmakaawa si Xu Zihao kay Xie na humakbang ng isang maliit na hakbang patungo sa kanya at gagawin niya ang lahat ng iba pa. Sinabi ni Xie na hindi siya gagawa ng maliit na hakbang na iyon, matigas niyang iniikot ang kanyang likuran at tumakbo palayo habang umiiyak. Pagkatapos umakyat sa itaas, nakita ni Guanxin ang kanyang minamahal na umiiyak, kaya ginagalit siya, gusto niyang malaman kung bakit umiiyak si Xie. Hinabol siya ni Xu Zihao at muli itong naging gera sa pagitan ni Zihao at Guanxin. Ayaw ni Guanxin na muling lumitaw siya sa kanilang buhay at ayaw rin niyang makipagtulungan si Xie kay Xu Zihao. Kinutya niya si Guanxin na hindi niya kilala si Xie samantalang alam niya ang kailangan ni Xie ngayon. Nagalit si Guanxin sa pagkapahiya, iginiit muli ni Xu Zihao na hindi niya kailangan ng sinuman upang kumpirmahin siya, kaya niyang magliwanag ng mag-isa. Sinabi niya na hindi magtatagal sina Guanxin at Xie. Nagalit si Guanxin at nakipag-away kay Xu Zihao at hinuli sila ng may-ari at hinanap ng danyos. Nagmamadaling tumakbo si Direktor Wu nang marinig ang balita upang ayusin ito. Tumakbo si Xie at nakita ang mga sugat sa mukha ni Guanxin at Xu Zihao at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sumunod si Xie kay Guanxin, nakita ni Xu Zihao na ganito at malungkot na bumalik sa loob upang uminom. Kilala ni Xu Zihao si Xie sa loob ng 10 taon, hindi niya maaaring ituring si Xie bilang isang bagay na lumilipas lamang. Sa kanyang puso, palaging may lugar para kay Xie.
Tinanong ng may-ari kung ginawa niya ang kanyang makakaya sa relasyong ito. Hanggabi ginawa niya ang kanyang makakaya, ano man ang maging resulta, hindi siya magsisisi, sapat na iyon. Bumalik si Guanxin at muling tinanong kung bakit umiiyak si Xiatian kanina. Ano ang kanyang mga gawain sa gabi, kaya kailangan niyang hanapin si Xu Zihao. Tinanggal ni Xiatian ang singsing sa kanyang kamay at nagmungkahi ng paghihiwalay kay Guanxin. Sa palagay niya ay natapos na sila, hindi na siya dapat pilitin ni Guanxin na tanggapin pa. At hindi rin inaasahan ni Xiatian na ipagpatuloy ang relasyong ito, pareho silang nasasaktan. Hindi pa rin mapigilan si Guanxin, kinikilala niyang marami siyang sinabi na masakit. Naunawaan din niya na hindi sasabihin ni Xiatian ang sagot sa kanya, dahil hindi rin niya ito matanggap. Paano masasabi ito ni Xiatian? Hindi niya masabi kay Guanxin na mahal niya muli si Xu Zihao. Ito ay napakasakit. Itinapon ni Xiatian ang kahon na kahoy at pinahawak ito kay Dong Hao upang ayusin. Nag-aalala si Xiao Song para kay Xiatian, kaya kinuha niya ang unan upang matulog kasama niya. Kung pinili ni Xiatian si Xu Zihao, hinikayat siya ni Xiao Song na ituloy kung pagkatapos ng lahat ng nangyari, siya pa rin ang mahal niya. Napabuntong hininga si Xiatian, hindi na niya kailangang mag-atubili dahil ang sagot ay matagal nang naroon. Para kina Guanxin at Xu Zihao, hindi talaga siya isang mabuting tao. Ngunit sa pag-ibig, sino ang makakapaghiwalay ng mabuti at masama maliban sa mga taong kasangkot? Natanggap ni Xiatian ang abiso na nanalo siya sa bid, hindi niya mapigilan ang kanyang kagalakan. Tuwang-tuwa rin si Xu Zihao nang matanggap niya ang mensahe. Palagi niyang pinaniniwalaan na magagawa ito ni Xiatian. Dinala ni Guanxin ang pagkain sa lugar ng trabaho ni Xiatian. Sinabi niyang mausisa siya tungkol sa kanyang trabaho, kaya siya ay pumunta upang tingnan. Bumili rin siya ng ilang mga libro tungkol sa disenyo. Kung hindi makapunta si Xiatian dahil sa pagiging abala, siya ang magdidisenyo ng bahay ng bagong kasal. Gusto ni Guanxin na sumama sa kanya si Xiatian para sa hapunan. Kung hindi siya pumunta, maghihintay siya doon. Nang tumakbo si Xu Zihao, nakita niya ang likod ni Xiatian at Guanxin na papalayo. Hindi magawa ni Xiatian na parang walang nangyari. Ang problema nila ay hindi kay Guanxin. Ayaw ni Xiatian na saktan siya at hindi na rin niya siya mapapaktan pa. Ngunit nanatili pa rin si Guanxin. Iginigiit na hanapin si Xiatian. Iginigiit ang relasyon na ito na walang nakikitang pagtatapos. Walang sinabi si Xiatian. Pagkatapos kumain, nagpunta siya sa kanyang ina upang umupo saglit at kusang inalok ni Guanxin na ihatid siya. Tulad ng dati, hinawakan ni Guanxin ang kamay ni Xiatian. Ngunit walang bakas ng emosyon sa mukha ni Xiatian sa sandaling ito. Sinabi ni Xiatian sa kanyang ina na hindi natuloy ang kasal, ngunit hindi ito ikinagulat ng ina ni Xiatian. Kalmado pa rin siya. Labis na nagsisi si Xiatian dahil napakasama nito para kay Guanxin. Ngunit bilang isang ina, syempre, ang ina ni Xiatian ay nasa panig ni Xiatian. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng ibang tao. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang desisyon. Kailangan ni Guanxin ng oras upang mag-isip ng mag-isa at hindi na kailangang mag-alala si Xiatian na siya ang kontrabida sa pag-ibigan na ito. Matagal na nag-iisa si Guanxin sa soccer field. Kasalukuyan niyang tinitingnan ang singsing sa kanyang kamay habang inaalala ang pag-aalok ng kasal kay Xiatian. Ngunit si Xiatian ngayon ay naging walang pakialam, hindi sila makakabalik sa kanya. Mula noong umaga, naghanda si Dong Hao ng bagong sapatos bilang regalo para kay Xiao Song at tinulungan pa niya itong isuot at subukan. Kagabi ay nag-isip si Dong Hao buong gabi tungkol sa mga sasabihin niya. Sinabi niya kay Xiao Song na maaari siyang pumunta kahit saan niya gusto, sa tabi ni Director Wu kahit saan. Ngunit ito ay isang pares ng mga sapatos ng magkasintahan. Maaari ring sumama si Dong Hao kay Xiao Song kahit kanino, kahit saan niya gusto. Ngunit ito ay isang pares ng sapatos sa kanya. Maaari siyang pumunta sa tabi niya at maaari siyang sumama sa kanya kahit saan. Nagpanggap si Xiao Song na hindi naiintindihan ang ibig sabihin ni Dong Hao. Wala nang magawa si Dong Hao, kaya siya lamang ang tumakbo upang kumalma. Nang maglaon, nagpunta si Xiao Song upang hanapin si Dong Hao at hiniling sa kanya na magbigay ng 3 dahilan kung bakit siya gusto. Taos pusong umamin si Dong Hao kay Xiao Song, pareho silang nagkakaibigan at sa huli ay nagkaroon sila ng masayang pagtatapos. Ngunit ang pagbabago ng papel mula sa magkaibigan tungo sa magkasintahan ay nagdulot ng kaunting pagkailang kay Xiao Song. Sina Mother Xia at Director Jian ay nagmungkahi ng paglalathala ng libro na may kombinasyon ng libro at dokumentaryo sa araw ng press conference. Ipinahayag ni Director Jian sa harap ng lahat ang kanyang damdamin para sa kanya, umaasang magsimula ng isang bagong pamilya kasama niya. Nag-aalok si Director Jian ng mga rosas sa harap ng lahat upang mag-alok ng kasal sa ina ni Xiatian. Kahit na siya ay tumanggi, sa huli ay sumang-ayon siya. Gumawa si Luxi ng isang public service announcement recording at nakatanggap din ng maraming suporta, kaya siya ay narito upang magsimula muli. Natanggap ni Guanxin ang isang express delivery mula kay Luxi. Sa loob nito ay ang tunog na naitala ni Luxi sa parang at kasama rin ang mga salitang hindi niya masasabi sa harap niya. Sinabi ni Luxi na mula nang umalis siya sa welfare home, palagi niyang iniisip kung kailan sila muling magkikita, ano ang magiging hitsura ng muling pagkikita. Hindi niya inasahan na si Guanxin ay nasa tabi niya ng napakatagal na hindi niya alam na siya si Xiao Xuan.
Naunawaan ni Luxi na may dahilan ang pagtatago ni Guanxin, kaya hindi siya magagalit. Nagsimula na siya ng bagong buhay at umaasa rin siyang makapagpaalam si Guanxin sa nakaraan at mamuhay ng komportable. Hindi pa rin alam ni Guanxin kung paano magpaalam para kay Luxi at gayon din para kay Xetian. Nang sabihin ni Xetian ang maraming masasakit na salita dahil alam niya ang nasa kanyang puso, hindi naunawaan ni Guanxin ang kanyang puso. Ngayon ay nagpasya na siya sa wakas. Bahagyang nagulat si Xetian nang makita si Guanxin sa harap niya. Niyakap ni Guanxin si Xetian at nagmungkahi ng paghihiwalay. Sa katunayan, ang kanilang relasyon ay nagbago na matagal na, ngunit hindi lang ito matapang na harapin ni Guanxin. Umiyak silang dalawa at pareho nilang natapos ang pagpapaalam sa relasyong ito. Pinapanatili ni Xetian ang sponsorship at masiglang nakilala muli si Xu Zihao. Sinabi niyang gusto lamang niyang tumulong, ngunit marami na siyang natulungan. Ang proyekto sa Lumang Bayan ay natapos na, hindi na sila dapat magkita muli. Nagpasalamat muli si Xetian kay Xu Zihao at umaasa rin siyang mabuhay siya ng maayos. Alam na niya ang sagot niya, ngunit ang mga iniisip ni Xu Zihao ay pareho pa rin noong gabing iyon. Umaasa siyang mamumuhay si Xetian ng buhay na gusto niya nang hindi nakakulong. Inabot ni Xu Zihao ang kanyang kamay at sa ganitong paraan, hinawakan nila ang kamay ng isa't isa na kanilang hinahanap araw at gabi. Pagkatapos ng maraming taon, muli silang nagkita, pareho silang may iba't ibang karanasan. Naunawaan na ni Xu Zihao kung ano ang pag-ibig at si Xetian ay naharap na rin sa pagkawala ng kanyang ama at natagpuan muli ang kanyang pangarap. Nagpaalam sila ngunit pareho silang nag-aalangan at lumingon upang tingnan ang isa't isa. Bawat isa ay nagdadala ng katigasan ng ulo at pagkabigo habang sumusulong. Muling tumingin si Xu Zihao sa singsing na kanyang inihanda, itinapon niya ang singsing sa dagat, nagpaalam sa kwento ng nakaraan. Isang taon mamaya, nag-advertise ang Xiaosong Studio para sa isang posisyon ng assistant at isang lalaki ang pumasok upang mag-apply. Nagbuhos si Xetian ng isang tasa ng kape para sa kanya. Dumating siya rito ilang buwan na ang nakalilipas upang bumili ng isang silya at matagal na rin niyang inoobserbahan si Xetian. Sa unang pagkakataon na nakita niya si Xetian, agad niya itong nagustuhan, kaya gusto niyang malaman ang tungkol sa kanya. Sinabi ni Xetian na kamakailan lamang siya nakipaghiwalay at siya ay iniwan dahil sa pagkakaroon ng dalawang karelasyon. Nang marinig niya ito, nagbago ang kanyang ekspresyon at nagmadali siyang humanap ng dahilan para umalis. Isang taon na ang lumipas, ang orihinal na pag-ibig ay kupas na ng husto. Sa araw ng paghihiwalay ni Xu Zihao, palagi siyang umaasa na lilingon si Xu Zihao. Marahil kung lumingon siya, ibang resulta ang mangyayari. Ngunit hindi alam ni Xetian na lumingon si Xu Zihao. Umaasa rin siyang lilingon si Xetian at isulat muli ang kanilang ibang pagtatapos. Ngunit ang huling resulta ay nagbago ng numero si Xu Zihao. Binura ang WeChat ni Xetian at hindi na sila nag-ugnayan. Nagresulta ito na matapos malasing si Xetian at tumawag kay Xu Zihao. Tinawagan niya ang ibang tao. Sinabi ni Dong Hao kay Xetian na suot pa rin ni Guanxin ang singsing sa kasal na ibinigay nila. Ang pag-ibig ni na Dong Hao at Xiaosong ay napakatamis, habang si Guanxin ay nag-aalala pa rin para kay Xetian. Ngunit ang pag-ibig ay walang katwiran, hindi niya maaaring pilitin ang isang taong hindi umiibig sa kanya na magmahal muli sa pamamagitan ng pagsisikap. Umaasa si Direktor An at ang kanyang mga tauhan na makahanap ng isang partner sa Xetian para sa bagong proyekto. Diretsong sinabi ni Xu Zihao na dahil sila ay dating magkasintahan, hindi sila maaaring magtulungan muli, hindi niya inaasahan na ito ay isang lihim na alam ng lahat. Nahanap na ng kliyente ang interior design partner. Humarap si Xu Zihao sa babaeng kliyente na interesado sa kanya at piniling tumakas. Pagkaalis ni Xu Zihao, dumating si Xetian at nakita niyang ang kumpanya na nahanap ng kliyente ay ang kumpanya ni Xu Zihao. Bahagyang nagulat si Xetian at patuloy niyang narinig ang kliyente na pumupuri kay Xu Zihao. Nagkita si Guanxin at Xu Zihao sa isang ramen shop, pareho silang nahihiya. Nakita ni Xu Zihao ang singsing sa kamay ni Guanxin at inakala niyang sila ay ikinasal na, kaya umalis siya bago pa man matapos ang kanyang ramen. Natawa ng bahagya si Guanxin ngunit nag-isip, ano ang ginagawa niya? Isang taon na ang lumipas, may kabuluhan pa ba ang paggawa nito? Nag-ayos na pagpupulong ang kliyente kina Xu Zihao at Xetian. Hindi tiyak na lumitaw si Xetian sa harap ni Xu Zihao. Ipinakilala nila ang kanilang sarili na parang hindi sila magkakilala at diretsong nagpahayag ng pag-ibig ang kliyente na nagresulta sa pag-ubo ni Xu Zihao ng tubig sa mukha ni Xetian. Inimbitahan ng kliyente si Xu Zihao na maghapunan. Tumingin si Xu Zihao kay Xetian na sadyang nagpakita ng pagpayag at mas lalo pang nagpakita si Xetian na gusto niyang sumama. Habang nag-order ng pagkain, pamilyar na pamilyar si Xetian sa panlasa ni Xu Zihao. Nahirapan si Xu Zihao sa dalawang babae at mabilis na nabunyag ang kanilang dating relasyon. Sinira ni Xetian ang pag-ibig ni Xu Zihao. Nagalit ng husto ang kliyente at umalis. Nagalit din si Xu Zihao kay Xetian. Akala niya ay malapit ng ikasal sina Xetian at Guanxin, kaya sa sandaling ito, komplikado ang kanyang damdamin, hindi siya makapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Xiaosong at Dong Hao kay Xetian na aalis si Guanxin bukas. Hindi niya pinayagan silang sabihin kay Xetian
Xiatian at hindi rin niya pinayagan ang sinuman na magpaalam sa kanya. Pumunta pa rin si Xiatian pagkatapos ng paghihiwalay, kalahati pa rin niyang sinabi kay Guanxin ang paumanhin, kaya siya ay narito ngayon upang humingi ng paumanhin. Sinabi rin ni Guanxin na sa panahong magkasama sila, hindi rin komportable si Guanxin at talagang napapagod. Ngayon ay naiintindihan na niya, sa pamamagitan lamang ng pagharap sa sarili niya matatagpuan niya ang tunay na kaligayahan. Nasaksihan ni Director Wu ang pagmamahala ng lahat at sa wakas ay dumating na ang kanyang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ang date ni Director Wu ay ang estudyante ng ina ni Xiatian. Nasaksihan niya ang kwento ng pagmamahala ni Xiatian. Nagsulat ng isang nobela tungkol sa pag-ibigan ni Xiatian at ibinigay ito kay Director Wu. Sina Mother Xia at ang kanyang anak ay bumisita sa kanilang ama. Mayroong isang palumpon ng mga bulaklak sa libingan ng kanyang ama na hindi nila alam kung sino ang nagbigay. Sinabi ni Mother Xia sa kanyang dating asawa na nagpasya siyang magpakasal muli at titira kasama si Director Jian. Bahagyang nagulat din si Xiatian, hindi pa siya kasal, ngunit ang kanyang ina ay ikakasal sa ikalawang pagkakataon. Pumunta si Guanxin kay Luxi, inakala rin ni Luxi na siya ay ikinasal na. Napabuntong hininga si Guanxin, sinabi niyang nasira niya ito. Tahimik silang umupo sa ilalim ng paglubog ng araw. Ang tanawin ay napakainit. Sinabi ni Dong Hao kay Xiatian ang lahat. Nakilala ni Guanxin si Zihao, ilang araw na ang nakalilipas at nilinlang siya na sila ay ikinasal. At gayon din ang kahon, hinayaan niya si Xiatian na ayusin ito sa kanyang sarili. Binuksan ni Xiatian ang mga larawan at napaluha sa emosyon. Nang buhati ni Xu Zihao ang kamera upang kumuha ng larawan sa istasyon ng tren, ngumiti si Xiatian at lumitaw sa kanyang lente at sabay silang sumakay sa tren na ito. Palihim pa rin si Xu Zihao kay Xiatian, nahirapan siyang kalimutan si Xiatian at nais niyang bumalik sa normal na buhay. Biglang nagbago ang isip ni Xiatian, nagkunwaring mayabang si Xu Zihao at ayaw siyang guluhin. Ngunit nang tumayo si Xiatian at umalis, hinabol niya siya at pinigilan, natuklasan niyang ang lahat ng suot niya ay mga bagay na binili niya dati. Malinaw na naghanda siya. Sa tabi ni Xu Zihao, si Xiatian lamang ang tunay na siya. Naghalikan sina Xu Zihao at Xiatian sa tren, ipinagpatuloy ang kanilang pag-ibigan. Pagkatapos ng dalawang nabigong pag-ibig, naniniwala pa rin si Xu Zihao na sa tamang panahon, darating ang pag-ibig. Ang pelikula ay nagtatapos sa pagsasama ni Xiatian at Xu Zihao. Bawat isa ay nakahanap ng pag-ibig at kapayapaan sa kanilang puso. Sa pag-ibig, napakaraming kasinungalingan at panlilinlang. Ang puso lamang ang may pinakamalakas na boses. Pahalagahan ang mga tao sa iyong tabi upang hindi mo pagsisihan sa hinaharap. Tapos na ang video, kung nagustuhan mo, bigyan mo ako ng like, mag-subscribe sa channel para magkaroon ako ng motibasyon na gumawa ng mas magagandang video. Salamat sa inyong lahat, bye-bye!